Paano kung sa paglalakad mo, nakasagupa ka ng mga taong kahit sa panaginip, hindi mo inaasahan at sa oras ding yun, nasangkot ka sa isang gulo na hindi mo alam kung paano ka napunta sa ganoong sitwasyon? Tatakas ka ba? Pipiliting lumabas sa gulo? Kung ang gulo ang siyang lumalapit sa'yo? Oo naman, pauwi na ako, Tali. Hintayin mo na lang ako. May inasikaso lang akong importante kaya ako natagalan. Sabi niya sa babaeng kausap sa cellphone. Nasa gilid siya ng highway habang patuloy sa paglalakad. 4:00 na ng hapon. Nilalakad lamang niya ang kalsada pa uwi sa kanyang apartment dahil malapit lang naman at isa pa, sayang ang benting pamasahe gayong nagtitipid siya dahil matagal pa ang kinsenas. Siya si Shane Santillan. Wala na siyang mga magulang dahil naaksidente ang mga ito habang nasa gitna ng biyahe patungo na sana sa Cagayan noong 1 taon. Hindi nga niya alam kung paano siya napunta sa sitwasyong to. Mayaman ang pamilya niya, ngunit nang mawala ang mga magulang, kinamkam lahat ng ari-arian nila ng kanyang tiyang na si Esmeralda, nakakatandang kapatid ng kanyang ama. Dahil dapat lamang daw iyong mapunta sa babae dahil ari-arian naman daw talaga iyon ng mga Santillan. Ni isang sentimo, hindi siya binigyan. Pinalayas din sa mismong mansyon nila. Kaya heto siya, nakikisalo sa apartment ng matalik na kaibigang si Tali. Hindi na siya naghabol dahil una sa lahat, anong laban niya? Di wala nga siyang pera. Ay! Natumba siyang bigla sa gilid ng kalsada nang may mabilis na sasakyang dumaan sa harapan niya. Tatayo na sana siya nang may isa na namang kotse ang dumaan at sa pagkakataong iyon, tumigil ang sasakyan sa mismong harapan niya. Pasok! Hiyaw ng malaking tao. Nakakatakot ang mukha nito kaya't nanginginig na sumunod siya. May 3 lalaki doon, ang driver at 2 sa likod. May mga baril ang mga ito na hula niya, mataas na kalibre. Kinakabahan siya habang nakatitig sa mga ito. Paandarin mo na, bilis! Hiyaw muli ng lalaki. Saan niyo ko dadalhin? Sino kayo? Wala akong ginagawang kasalanan. Please, pababain niyo na po ako. Wala po akong pera. Humihikbing usal niya. Ngunit nagtawanan lamang ang mga ito. Hindi pera mo ang kailangan namin, miss. Mismong ikaw ang kailangan namin. At naghalakhakan muli ang mga ito. Takot na takot siya. Tinignan niya ang hawak na cellphone. Nasa call pa rin pala yun. Nananalangin siya na sana narinig ni Tali ang mga nangyayari. Guriano, may hawak siyang cellphone. Bopuls ka talaga. Kunin mo. Akin na. Sir, please. Ibaba niyo na po ko. Ibaba niyo na po ko. Wala po kong ginagawa. Wala po akong pera. Maawa na kayo sa akin. Matapos sabulutin ng lalaki ang bag at cellphone niya, napaluhan na siya ng tuluyan. Huwag kang magpaliwanag sa amin. Sa boss namin ka magmakaawa dahil intusan lang din kami para damputin ka. Anito, kaya't napayuko siya at sinimulan ng magdasal. Naawa siya sa sarili. Awang-awa siya. Dahil wala na nga siyang mga magulang, wala ding pera. Kinamkam pa ng tiya niya ang mga ari-arian nila. Napakasaklap ng kapalaran niya. Sana kung mamamatay man siya, maranasan niya munang umibig dahil ni minsan, hindi pa iyon nangyari sa kanya. Pero sa kalagayan niya ngayon, mukhang mamamatay siyang single. Sir, saan niyo ko dadalhin? Pwede ba, Guriano? Patahimikin mo nga yung babaeng yan. Naririndi ako sa boses niya. Baka patayin ako ni boss. Ang sabi, wag daw sasaktan. Piringan mo at busalan ng bibig. Hindi nakakasakit yun, tanga. Tatahimik na po. Wag niyong... Ngunit hindi na siya muling nakapagsalita nang talian nito ang bibig niya. Maya-maya, mata naman niya ang sinunod. Maging ang mga kamay niya ay tinalian din. Sana kung ano man ang gagawin sa kanya. Sana'y patayin siya ng mabilisan, barilin o itapon sa dagat ng tulog para hindi niya maramdaman ng sakit. What did you all idiots do to her? Nakakabinging tinig ang umalingaw-ngaw nang bumaba sila sa sasakyan. Ramdam niya iyon dahil sa pagbuhat sa kanya ng isa siguro sa mga lalaking kasama niya sa sasakyan. Hanggang ngayon, nababalot pa rin siya ng takot habang nakapiring ang mga mata at may busal ang bibig. Nakagapos pa rin kagaya kanina. Nangalay na nga rin ang mga braso at bibig niya dahil sa tali. Nagulat man, hindi pa rin nababawasan ng takot sa puso niya. May sumidhi pa nga lalo sa baritonong tinig na iyon. Siguro ay isa itong sindikato o di kaya'y nagbibenta ng laman loob ng tao o baka nagbibenta ng babae na kagaya niya. Diyos ko, wag naman. Naibulong niya sa kanyang isipan.
Pasensya na boss, si Dukan kasi ang sabi. Shut up! Kasabay ng sunod-sunod na putok na tila nagpabingi sa kanya ng ilang segundo. Nanginginig ang buong katawan niya. Mas lumala yata ang takot niya nang mayroong magpaputok. Baka patay na yung nagsalita o baka yung mga lalaki kanina ang binaril ng kung sino. Huwag sana siyang isunod. Mahal niya ang buhay niya kahit mag-isa na lamang siya. Nais pa niyang mabuhay sa mundo. Dukan? What did I tell you, ha? Ngunit hindi ito sumagot kung sino mang Dukan ang tinutukoy nito. Spell it out, Dukan. Hindi ka ba nakikinig sa bilin ko? Kukunin niyo siya pero hindi ko sinabing gapusin niyo. Mga inutil. Pasensya na boss. Kukunin ko na lang boss. Stay right there. Huwag mo nang nadagdagan yung galit ko. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Get out of my sight. Hiyaw muli ng lalaki. Kung takot siya sa mga dumukot sa kanya kanina, mas natatakot na siya sa lalaki nagsasalita ng mga sandaling to. Tawagin si Manang Belen. Muli nitong utos. Sir, pinatawag niyo raw po ako. Sa huli ay nakaramdam siya ng kaunting pag-asa nang makarinig ng matandang tinig. Mukhang hindi puro lalaki ang mga narito. Manang, untied her. Ayusin niyo siya. Babalik ako'y nabit. May aasikasuhin lang ako. Huwag niyo nga hayaang makalabas yan. Iiwan ko ang 3 sa mga tauhan for security reason. Opo sir, ako na pong bahala. May mga yabag siyang narinig. Mukhang umalis na ang mga ito. Nakahinga siya ng payapa kahit sa sandaling panahon lamang. Iha, huwag kang gumalaw. Kukunin ko yung mga tali mo. Parang nanay ito kung magsalita. Siguro katulong ito ng kung sino sa lugar na yun. Salamat ho. Lumuluha niyang saad. Shh, huwag ka nang umiyak. Pagpasensyahan mo na yung mga tauhan ni sir. Mga siraulo yun eh. Halika, sumunod ka sa akin. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at doon niya napagtanto kung nasaan siya. Namanghaman, hindi niya magawang purihin ang kagandahan ng lugar dahil sa 3 lalaki nasa likuran nila ng matanda. Sa banta niya, nasa 55 pataas na to. Nakasunod siya sa likuran nito habang nalulula sa kapaligiran. Parang nasa palasyo siya sa ganda ng buong bahay. May chandelier pa sa pinakagitna ng bahay at napakaganda nun. Animoy bituing kumikinang-kinang. Ako nga pala si Belen. Pwede mo kong tawaging Manang Belen. Katulong ako dito. Ilang dekada na ang nakakaraan. Pagpasensyahan mo na ha at kailangan mong maranasan ng ganito. Sigurado ako nagtataka ka kung bakit ka narito. Manang, sino po yung lala? Si Sir Maddox yun. Siya ang may-ari ng mansyon na to. Huwag kang mag-alala, mabait yun. At sasabihin din naman niya mamaya kung bakit kanya dinala rito. Pero ngayon maligo ka muna. Nasa taas ang silid mo. Sa pangalan pa lang, mukhang hindi na siya naniniwalang mabait yun. O bakit? Hanggang sa looban ng CR? Sasama kayong 3? Natigilan siya sa sinabi ng matanda. Papasok na kasi silang dalawa sa silid nang akmang hahakbang ang mga lalaking nakasunod sa kanila. Manang, sabi niya. Sige, subukan niyo kung hindi niya kayo balatan ng buhay mamaya. Napatitig siya sa mga ito at kita niya ang sabay-sabay na paglunok ng mga ito. Sige ho, dito na lang kami sa labas. Ngumiti ang matanda. Mabuti naman at nagkakaunawaan tayo. Wika pa nito. Napakaganda mo, iha. Oo, nakikita nga niya sa human-sized mirror na nasa mismong harapan niya. Pero tila hindi man lang siya nasisiyahan. Hindi niya nga alam kung anong susunod na mangyayari sa kanya ngayon. Maraming mga ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit ayaw niya namang takutin ang sarili. Pero posible iyon lalo na ngayon kung may cellphone sana siya o kung nasa kanyang mga gamit niya. Sana nakatawag na siya kay Tali at nakahingi na ng tulong sa mga pulis. Manang, ano po bang ginagawa ko rito? Bakit ho ako dinala rito ng mga amo niyo? Naguguluhan at natatakot na usal niya. Lumingon siya sa gilid kung saan nakatayo ang matandang si Manang Belen. Wala akong karapatang pangunahan si Sir Maddox, ihay. Pasensya ka na, yun pa naman ang pinakaayaw nito. Matapos po ba nito, itatapon niya na po ako sa dagat o babarilin kagaya ng mga ginawa nito sa tauhan niya kanina? Hindi nga po ako mayaman eh. Wala po akong nisingkong duling kaya bakit kailangan itong mangyari sa akin? Manang hindi ko po kayo kilalang lahat. Namumuhay lang po ko ng patas sa mundo kahit hindi patas lumaban ng iilan. Muling mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Akin na, suklayin ko yung buhok mo. Mamaya malalaman mo rin kung bakit ka naririto. Hindi rin ako makakasagot sa mga tanong mo, iha, dahil hindi ko rin alam kung bakit ka naririto.
Dahil ako sumusunod lamang sa utos ng amo ko, pero ang sinasabi mong baka patayin ka na kagaya ng tauhan nito? Una, wala namang pinatay na tauhan si Sir. Pangalawa, hindi siya mamamatay tao. Ano ho? Ano ho si Maddox kung ganun? Isang drug lord, sindikatong nangingidnap ng mga dalaga o child trafficker? Nais ko pong malaman, Manang, para kahit paano, hindi ako nanguhula dahil sa mga tanong sa isip ko. At least ho, alam ko kung anong susunod na mangyayari sa akin kung sakali. Napangiti ang matanda na kanyang pinagtaka naman. Nakakatawa ba yung mga tanong niya? Wala sa mga nabanggit si Sir Maddox dahil si Sir ay isang... Natigil bigla sa pagsasalita si Manang Belen at tinignan ang wall clock sa ibaba ng pintuan. 6:30 PM na, nandyan na si Sir. Maganda ka na, iha. Ayaw nun na nahuhuli sa hapunan. Kinakabahan na siya dahil ang mga tanong ay hindi man lang nasagot ng matanda. Nai-imagine na rin niya na isa itong matandang lalaki na laging galit ang muka. Ang mga kamay niya ay nangangatog sa takot habang sinusuklay ang mahabang buhok. Maganda siya sa suot na bestidang off-shoulder. Labas ang kaputian ng balikat niya at binti. Hanggang tuhod lang naman yun. Naka-flat sandal siya. Hindi niya nga alam kung bakit may mga gamit pang babae sa kwartong to at lahat ng yun ay puro bago. May mga alahas, bags, sandals at lahat ng kailangan ng kagaya niyang dalaga. Nagtaka nga rin siya bakit lahat ng damit dun, maging ang mga undies, puro ka-size niya. Naisip niya na may babaeng natutulog dito bago siya dumating at kagaya niya kapag hindi na siya kailangan, didispatchahin na. Nandiyan na si Boss, Manang. Ay oo, kaya nga lumabas ako, diba? Sige, mauna na kayo doon at ako nang bahala kay Shane. Natigilan ang mga ito at nagkatinginan. Gusto niyo bang gamitin ko yung mga baril niyo sa inyo? Hindi tatakas ang babae dahil nakalak lahat ng bintana dito sa taas. Ano yun? Magti-teleport? O iwawagayway ang magic wand tapos nawala? Mga sandamukal kayong mga tanga. Inis nitong usal na ikinangiti niya. Ang cool naman kasi ni Manang Belen. Oho na, bababa na ho kami, Manang. Ito na nga ho. Nauna ang mga tauhan, sumunod si Manang Belen at siya ang nasa hulihan. Kinakabahan man, hindi niya yun pinahalata. Kung katapusan niya na ngayon, sana'y mapunta siya sa langit. Umasa na si Shane ang mukha ni Maddox na nasa isip ay iyon ang mukha nito na makikita ngayon. Ngunit nagkamali siya ng akala at iniisip dahil ngayon nakatitig siya rito at talagang hindi mapuknat ang mga mata niya sa lalaki na sa pagitan ng dining table sa dining area ng mansyon. Ang mesa nito ay may 5 upuan sa bawat gilid at tig-isa sa bawat gitna. Nasa pinakadulo ang lalaki na si Maddox kung hindi siya nagkakamali. May isang lalaki na sa banta niya ay tauhan. Yun ang malaking lalaki na nagutos na piringan siya. Sa labas kanina ay may 5 tao ding naroon. Kabang-kaba siya. Mukha itong drug lord. Hindi naman kasi magkakaroon ng ganito kagarbong tahanan ng isang simpleng tao. At bakit may mga tauhan? Ibig sabihin maraming kaaway. Sit down. Maotoridad nitong usal. Nanginginig siyang naupo sa pangatlong upuan sa kaliwang bahagi ng mesa. Napakarami ng pagkain na animoy isang fiesta. Naroon na yata ang lahat ng Pinoy na ulam. May lechon pa na nakachap-chap na. OMG, mukhang ginutom talaga sa balat nun. Eat first. Tipid nitong wika. Hindi na siya sumagot dahil sa kaba. Tila umikli ang kanyang dila. Hindi rin siya pwedeng tumakbo palabas dahil naroon lang sa living room ang mga tauhan nito. Pinagsilbihan siya ng isa sa mga kasambahay. Ngayon lang niya nakitang 4 lahat ng katulong ron kasama na si Manang Belen. Maging ang magsandok ng kanin ay iyong babae pa. Hindi na, ako na. Aniya, dahil hindi pa naman siya baldado para magpasandok. Isa pa, kaya niya naman kaya hindi na kailangan ng katulong. Let her be. Napatingin siya sa lalaki pero agad ring nagbawi dahil sa kakaibang pakiramdam na mukhang hindi siya pamilyar. Kung gwapo lang din ang pag-uusapan, mukhang sumobra ito sa inaasahan niya. Army cut ang buhok pero sa pinakaibabaw, mahaba na tinalian lang para hindi mabuhaghag. Ngayon lang siya nakakita ng ganun pero in fairness, ang cool ng gupit nito. May ahit ang isang kilay nito sa gitna. Mukhang sinadya yun. Ang mga braso, hindi naman ganun kung mamutok pero halata na hindi pinababayaan. Naka-long sleeve ito ng puti na kung titignan ay napakalinis ng pagkakalaba at kahit ang layo niya, amoy na amoy pa rin ang cologne nitong gamit. Hindi iyon masakit sa ilong na parang hiniheli ka habang nakaduyan sa gilid ng dalampasigan.
Halos hindi siya makapag-concentrate sa pagkain dahil sa mga titig na pinupukol ng lalaki. Imbis tuloy na mabusog siya, mas ginutom pa nga yata siya lalo. Here, sign it. Nang makainom ng juice, hindi niya namalayan ang paglapit ni Maddox. Mabuti na lang hindi niya naibuga yung iniinom dahil sa gulat. Pumantay kasi ito sa kanya sa bandang likuran at ibinaba ang ulo sa bandang balikat niya. God, ano bang naging kasalanan ko? Sa loob-loob niya dahil kapag nagkamali siya ng galaw, magtatama na ang mukha nila. Ni hindi nga siya tumingin sa bahagi nito dahil paniguradong mahalikan niya sa pisngi si Maddox kapag nagkataon. Ano to? Natatakot at kinakabahan niyang sambit. No talking, just sign it. Mariin itong sagot. Binasa muna niya yun, ngunit nang mapansin ng lalaki, pinalo nito ang palad kung saan nakapatong ang pipirmahan niya. I said sign. May mga namumuo ng luha sa mga mata niya ngunit pilit niyang tinatatagan ng sarili. Pikit mata niyang pinirmahan yun. You're mine now. Bulong nito sa tenga niya bago kinuha ang mga papel. Anong ibig nitong sabihin? Iha, huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan ng matandang kasambahay sa kanya. Ibig pong sabihin manang, asawa ko na po si Maddox ngayon pero hindi ko po alam kung bakit. Lumuluha niyang saad habang nakaupo siya sa kama sa mismong silid niya. Pasensya ka na iha, hindi ko rin alam kung anong mga nangyayari. Ang narinig ko lang sa mga usapan ng mga tauhan ni Sir Maddox ay may utang daw yung pamilya mo kay Sir. At dahil ayaw naman yatang bawasan ng tiya Esmeralda mo yung yamang kinamkam nito mula sa iyo, kaya ikaw itong ipinangbayad. Yun ang alam ko. Bukod dun, hindi ko na alam kung ano pang mga dahilan kung bakit pinapirma ka ng marriage contract. Maging ang matanda, nalulungkot din sa klase ng tinig nito. Ganun na lang ba yun? Papipirmahin siya tapos kasal na agad? Anong klase ba yun? Mukhang mas mabuti pa nga yata na itapon siya sa dagat o kaya barilin mula sa likod kaysa ang magkaroon ng asawa na mukhang wala namang pakialam sa kanya. May mga tauhan pang nakabuntot sa kanya. Ngayon nga ay may nagbabantay doon sa labas ng pintuan. Ang alam ko po manang, bayad na po yung mga magulang ko sa mga karyon. Oo, mukhang si Maddox ay isang karyon dahil sa isang malaking larawan sa living room, kita niya yung ama at ina nito at si Maddox kasama ang nag-iisa nitong kapatid na babae. Ang sabi ni Manang Belen sa kanya, may sariling bahay ang mga karyon at itong mansyon ay pagmamay-ari lamang ni Maddox at ito lang din ang nakatira rito bago siya dumating. Yun ang hindi ko alam iha, siguro mas mabuting itanong mo na lang sa asawa mo yung mga yan dahil ako, nagsisilbi lamang ako sa amo ko at wala naman ako alam sa mga nangyayari sa pamilyang yan. Pinahid niya ang luha at pilit nang umiti habang nakatitig sa matanda. Salamat po manang, hayaan niyo po ako na po yung maghahanap ng paraan kung paano ko makakausap si Maddox. Aniya na lamang, paglabas ng matanda ay muli siyang naluha. Para siyang isang preso rito, 3 araw na ang nakakalipas simula nang mapunta siya sa bahay na to. Matapos din ang pirmahan, halos hindi na rin niya nakikita si Maddox. Kung makikita man niya saglit lang, tapos aalis na naman. Mukhang ayos nga yun dahil hindi niya ramdam na may asawa na pala siya. Noon sa mga nobela lang niya nababasa ang mga ganito, ngunit ngayon mukhang nararanasan na rin niya. Manlumo man, umiyak gabi-gabi, wala na siyang magagawa pa dahil hindi na siya makakaalis sa bahay na ito. May 2 tauhan ito sa labas ng silid niya na nakabantay 24/7. Paano ba siya makakaalis kung ganun? Mabilis siyang tumayo para buksan ang veranda at napangiti siya nang buksan yun. Tinignan niya ang ibaba. Nasa 2nd floor lang ng mansyon ng silid niya. Pwede siyang dumaan dun. Nag-isip muna si Shane bago sinimulan ng balak. Sigurado siyang tulog na yung mga tao dahil 10 PM na at isa pa, wala naman si Maddox. Sabi ni Manang Belen kanina, may pinuntahan daw kaya pwede siyang tumakas. Hindi niya malalaman kung magtatagumpay ba siya o hindi kung hindi niya susubukan. Ang mga kumot ay tinali niya. Tinansya hanggang makalapag sa lupa ang mga ito. Mabuti na lang at hindi masyadong mataas ang kinalalagyan niya at nasa pinakababa nito ay swimming pool na. May upuan, sakto kung saan siya lalapag. Makakatulong iyon para hindi siya mahirapang bumaba. Nagbihis muna siya ng bestida bago sinimulang bumaba. Nilock din niya ang pintuan. Makatakas lang talaga siya rito. Titiyakin niyang hindi na siya makikita ni Numan. Nang tuluyang makalapag sa upuang kahoy, napangiti siya. Nagpalinga-linga si Shane bago nagsimulang humakbang. Sa likod ng kusina siya dadaan upang iwasan
ang mga tauhan sa harap. Masyadong madilim sa bahaging yon dahil sa mga puno at bukod pa walang ilaw sa bandaron. Ngunit naaninag pa rin naman dahil sa liwanag na nanggagaling mula sa gilid ng bahay. Pero nangahakbang na sana siya upang magtungo sa pader sa unahan nang may humawak sa bewang niya. "And where do you think you're going?" Baritonong tinig ang nagpakaba sa buo niyang pagkatao. Samyuri ni Shane ang alak na humalo sa pabango nito. Ang sakit nun sa ilong. "Speak up." Muli nitong usal. "Bakit ba? Gusto ko nang umuwi." Naluluha niyang sabi habang panay ang pagpupumiglas. "You're not going anywhere. Nakalimutan mo na? Akin ka. Akin ka lang, Shane." Tila umieko ang salita nito na sumasabay sa hangin. Napapapikit siya sa ligayang hatid ng bulong nito sa kanya at mas natigilan pa ang dalaga nang walang alinlangan siyang sunggaban ng halik ni Maddox. Ramdam pa niya ang pait ng alak na humahalo sa laway nito. Ngunit may dalang init ang bawat galaw ng labi ng lalaki. Pero bago pa man siya mabaliw, mabilis niya itong itinulak at walang lihong tumakbo pabalik sa silid niya sa itaas. Napangisin na lang si Maddox dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Sa araw-araw na naroon siya sa malaking bahay, wala siyang ibang ginagawa kundi ang magulong sa silid, babangon at kakain. Ganun na ganun sa araw-araw. Linggo ngayon, kaya maaga siyang bumangon para magsimba. Ilang linggo na rin kasi siyang hindi nakakadalaw sa simbahan. Sana lamang payagan siya ng mga tauhan ni Maddox na lumabas. Naligo at nagbihis na siya bago lumabas sa silid. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Nagsunggaban pa ang dalawang tagabantay niya nang lumabas siya ng kanyang silid. "Kuya, baka ho pumutok yan. Wala ho akong baril para makipagbarilan sa inyo. Kaya baka ho pwedeng huwag kayong magdala niyan dito." Nagkatitigan ng dalawa. "Sorry ma'am, hindi na po mauulit." Humakbang siya kaya maagap na sumunod ang dalawa. "Ma'am, magsisimba po ba kayo? Itatanong ho muna namin kay boss kung papayagan ka ho niya." "Sa simbahan ako pupunta, kailangan pa ba yun?" Kunot noong tanong niya. Ma'am, baka mapasama kami kapag hindi namin sinabi kay boss." "Okay, sige, ako nang magpapaalam. Nandito pa ba siya?" Nagkamot ng ulo ang isa sa kanila bago sumagot. "Wala pong pasok si boss tuwing linggo ma'am. Nasa workout place niya po yata si boss." Alam niya kung nasan yun, nasa likod ng garahe. May sarili itong gym sa mismong compound ng mansyon, kaya't no need nang lumabas kung nais nitong mag-workout. Lumabas siya ng bahay. Bestida na turtleneck na kulay pusya pink ang suot nito. Mahaba ang manggas nun dahil maulan at nilalamig siya. Flat lang ang sinuot niyang sandalyas para hindi siya mahirapang maglakad. Kaunting lipstick at makeup lang ang inapply niya sa mukha niya. Iyon kasi ang kanyang nakasanayan. Kahit sabihing mayaman siya nun, hindi siya sanay sa maluhong mga gamit. Ayos sa kanya kung anong suot niya ngayon. "Good morning ma'am." Si Dulka ang nasa gilid ng garahe at naglilinis ng baril. Gumiti ito sa kanya, parang walang ginawa sa kanya. "Nandito ba yung amo mo?" Tanong niya rito. "Yes ma'am, nandyan po. Pumasok na lang kayo." Muli nitong Saad. Hindi na siya nag-abalang sumagot at tumalikod na lang. Bukas ang pinto ng silid na yun kaya't hindi na siya kumatok. Pagpasok niya ay ibang uri ng equipments ang tumambad sa kanyang harapan. Kompleto iyon na iisipin mong nasa mismong gym ito nagpapapawis. Ilang saglit ay natigil siya ng ilang segundo nang magawi ang mga mata niya sa lalaking nakatalikod. Nakasando ito ng puti, naka-jogger at sport shoes. May bimpo na nasa balikat habang nasa electric bike. Ang macho ng asawa niya, tila nabilaukan siya sa iniisip kaya nagtanggal bara siya sa lalamunan na ikinalingon ng lalaki. Doon nagtama ang kanilang mga mata. "Yes? Is there a problem, babe?" Hala, babe raw, Diyos me, parang siya yata ang biglang nanghina dahil sa narinig nito. "Kasi magsisimba sana ako kung ayos lang." Nauutal na usal niya. Paano ba siya makakapagsalita ng maayos kung nakakakita siya ng ganitong tao sa harapan niya? "No." Diretsahan itong sagot. Tila bigla siyang nadismaya. "Hindi ka alis ng mag-isa?" Muli nitong tugon. "Oo nga kasi isasama ko sila." "Hindi sila sasama." "Pero ako ang sasama. Wait me outside, maliligo lang ako." Anito't binaba ang bimpo at hinubad ang sandong suot.
Gosh, nakakabato-balani ang abs nito na ikinatulala niya ng saglit. Shane, doon lamang siya napabalik sa wisyo. Oo, sige. Sagot niya na lamang. Tumalikod na si Maddox kaya napakagatlabi siya. Ngunit nang bumalik ang lalaki, napaayos siya ng tayo. I forgot. Bulong nito bago siya hinalikan sa labi. Diyos me, bakit hindi man lang siya umatras? Habang patungo sila sa simbahan, dalawang sasakyan ang nakasunod sa kanilang likuran. Tila may mahalagang taong kailangan ng seguridad upang masiguro ang kaligtasan. Magkatabi sila ni Maddox sa mamahaling sasakyang yun. Si Dulka na malaking mama ang driver nila. Ang armas nito nakagilid sa tabi nito habang abala ang lalaki sa pagmamaneho. Nandito na tayo, boss. Anito kaya maging siya na paayos ng upo. Hindi niya alam kung napansin ni Maddox na nakatingin siya rito dahil nakashade kasi ito kaya hindi niya malaman kung saan tumatama ang mga mata nito. Pinagbuksan siya ng pintuan ni Dulka. Salamat. Aniya sa nakangiting labi. Yumuko ang lalaki tanda ng paggalang. Dulka, siguraduhin mong secure ang paligid. Anito, kahit pabulong ay narinig pa rin niya yun. Hindi niya na hinintay si Maddox at humakbang na patungo sa simbahan sa unahan. Medyo marami ang tao dahil 8:30 AM na, 9 AM kasi ang simula ng misa. Nang lumingon siya, nakita niyang papalapit na si Maddox sa kanya. Habang naglalakad, may mga kababaihang napapatingin sa kasama niya. Hindi naman iyon maiiwasan dahil sa agaw atensyon nitong tangkad at kisig. May ilang mga kadalagahan ang kinikilig pa habang nakatitig sa lalaki. Ang pogi, no? Crush ko na siya. Ano kayang pangalan niya? May girlfriend na kaya yan? Sana wala. Bulungan ng tatlong mga babae. Pinakatitigan niya ang mga ito. Abat nakakrap top, parang mamamasyal lamang sa mall. Tila pagpapaseksi lang ang pinunta, hindi ang magsimba. Hindi na siya umimik at binilisan ng paglakad. Ngunit nagulat siya nang may humawak sa bewang niya mula sa likuran. Ay, may girlfriend na eh. Sayang, ang swerte ni girl. Nagdiwang ang isipan niya nang marinig ang mga salitang yun mula sa likuran. Hindi girlfriend, asawa. Sa loob-loob niya, sa simpleng paghawak nito sa bewang niya, libo-libong boltahe na yata ng kuryente ang dahan-dahang umaakyat patungo sa buong katawan niya. Bawat himaymay ng ugat niya, tila nasakop na ng kakaibang pakiramdam na yun na hindi siya pamilyar kung anong ibig sabihin nun dahil mula noon, hindi pa niya nararamdaman ng ganito. Mga kapatid, tinipon tayo sa dakong to upang sambahin ang ating Panginoon. Panimula ng pari, magkatabi sila ni Maddox at ang tuon ng tingin niya nasa altar kung saan nakatayo si Father. Nakakrus ang kanyang braso at seryoso sa pakikinig. Pero nagulat na lamang siya nang nakaramdam na tila may gumagapang na kung ano sa likuran niya. Tinignan niya at kamay pala iyon ni Maddox. Nakatitig ito sa unahan pero panay ang gapang ng mga daliri. Ramdam ni Shane ang pagtaas ng mga balahibo niya sa buong katawan niya. Inayos niya ang upo at pilit na kinuha ang braso nito na nasa likod niya. Hindi ito nakatingin sa kanya pero ang mga kamay hindi mapirmi kaya minabuti niyang ipagdaop ang palad nilang dalawa. Pasimple siya nitong tinignan. Ngumiti rin na animoy nangaasar. Napayuko siya dahil kung hindi niya ginawa, baka mapansing nangangamatis na ang mukha niya. Hindi niya alam pero parang kinikilig siya. Lalo na nang kindatan siya nito. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Bakit siya nadadala sa bawat pagngiti nito? Di ba dapat galit siya dahil kinidnap siya? Pero bakit para yatang hindi iyon ang lumabas? Hindi niya nga alam kung anong katauhan meron ng taong to eh. Tapos kinikilig pa siya. Ang hina niya talaga. May isang oras din siguro bago natapos ang misa. Palabas na sana sila ng mga oras na yun nang sumigaw si Dulka. Boss, may mga kalaban. Anito, kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng mga bala at pagtakbuhan ng mga taong kalalabas lang na galing sa simbahan. Takot na takot siya habang nagtatago sa likod ng malaking puno ng akasya sa gilid ng simbahan. Nasa tabi niya si Maddox pero hindi pa rin mapawi ang takot sa puso niya dahil bukod sa putok ng mga baril ay tila sila ang pinupunteriya ng mga kalaban. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi nga siya makapag-isip ng matino dahil sa takot na namamayani sa kanyang buong pagkatao. Shane, run!
Sigaw ni Maddox, hawak ang kanyang palad. Sumunod siya habang patuloy na nakikipagsukatan ng bala ang lalaki. Kung minsan ay napapapikit siya dahil sa alingawngaw na mga bala na tumatama sa bawat sulok ng lugar. Maddox, natatakot ako. Nasabi na lamang niya sa garalgal na tinig. Ngayon lamang tinawag ni Shane ang pangalan ng lalaki. Dahil sa takot, nasambit niya iyon nang makailang ulit at mahigpit na nakahawak sa braso ng kasama. Lumingon ito ng saglit. Don't be, I'm here to protect you. Bulong nito at muling tumingin sa unahan kung nasaan ang mga kalaban. Sa banta ni Shane, nasa 10 ang lahat ng mga yun at naroon sila sa gilid ng simbahan sa kabilang bahagi habang sila at ng mga kasama ni Maddox ay nasa kalsada at nakatago sa mga kotseng mga nakaparada. Alam niyang marami nang natumba sa mga kalaban pero kahit ganun, hindi pa rin mawala ang takot at pangamba sa kanyang puso. Itinatanong niya sa langit kung paano ba siya napunta sa ganitong sitwasyon, kung bakit nasali siya sa ganitong gulo dahil ang tanging hangad lamang ni Shane ay katahimikan at buhay na normal kagaya ng ibang tao. Pero paano yun mangyayari kung may mga ganitong gulo? Hindi sapakan hanggang sa malagas ang kalaban, kundi patayan. Kung sino ang buhay, ibig sabihin, ito ang panalo. Ang labanan, buhay at kamatayan lamang. Boss, tumakbo na kayo. Kokoveran ka namin. Mahinang usal ni Dukan at tumango naman si Maddox. Tinignan muna siya nito. Everything will be alright, babe. Trust me. Anito na tila may gagawing hindi niya magugustuhan. Maddox, baka... You need to follow me, Shane. Hindi ka nila pwedeng makuha. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Ngunit nang kunin nito ang kamay niya na nakahawak sa braso nito, doon niya napagtantong siya lang ang tatakbo patungo sa mga tauhan nito na nasa sasakyan. Paano ka? Nag-aalalang usal niya. Ngumisi ang lalaki. Pag-aalala na ba yan? Biro nito na hindi niya nagustuhan. Dulka, siguruhin mong hindi tatamaan yung asawa ko. Understand? Natigilan siya sa mga narinig. Asawa? Totoo ba talaga yun? Yes, boss. Anito, natigilan siya ng saglit. Ngunit nang sumigaw si Maddox ay doon na nga siya natauhan. Run! Anito at iniharang ang katawan upang hindi tamaan ng babae. Ginawa nitong cover ang sarili at sunod-sunod nitong pinaulanan ng bala ang mga kalaban gamit ang Armalite na hawak-hawak. Maddox! Sigaw ni Shane na makalayo nang malingunan ng lalaking walang alinlangang ibinala ang sarili sa panganib. Mailigtas lamang siya sa tunay na kapahamakan. Maddox! Kinakabahang sambit ni Shane habang pauwi sila. May tama ito sa balikat, daplis lamang, ngunit takot na takot siya. Hindi rin naman kasi masisisi ng kahit sino si Shane dahil una sa lahat, ngayon lamang siya naka-encounter ng mga ganitong tagpo. Normal lang naman ang buhay niya noon, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, tapos mauubusan ng budget kahit 9 days pa lamang bago ang sahuran. Paano lagi siya sa nightclubs kasama si Tali na kanyang kaibigan. Pero ngayon, ibang sayaw ang nangyayari. Bala ang kasayaw mo. Hingal na hingal pa nga siya hanggang sa mga oras na to kahit nakalayo na sila. Dulka, ayos lang ba siya? Kinakabahang tanong niya sa lalaki sa front seat ng sasakyan. Huwag kang mag-alala ma'am, matibay ho si boss. Isa pa, daplis lang yan, malayo sa bituka. Isa pa, sanay na si boss sa mga ganyan noon pa, kaya tsak walang problema. Mamaya niyan gigising na yan. Paano ba nasasabi ng taong to na walang problema? Gayong panay ang tulo ng dugo sa suot nitong long sleeve. Wala siyang nagawa kundi kunin ang dalang panyo sa sling bag at ipinantali sa balikat nitong may sugat. Kahit yun na lang matigil lamang ang pagdurugo. Bakit tayo nandito? Di ba dapat sa hospital, Dulka? Pagtataka niya nang pumasok sila sa gate ng mansyon. Hindi po pwede, ma'am. Malalaman ng mga kalaban na nasa hospital tayo kapag tumuloy tayo ron. Marami ang koneksyon ng mga tao sa likod ng ambush na to, kaya hindi tayo pwedeng magpakampante. Kumunot ang noo niya. Hindi niya kasi alam kung anong mga sinasabi nito, bakit at kung sino-sino ang tinutukoy nito. Dulka, kilala niyo ba kung sino ang mga yun? Tumaas ang tinig niya nang makababa ng sasakyan. Dulka, stop it already. Ngunit dahil sa mga otoridad na tinig na yon, tumahimik ang tauhan. Kaya mo ba? Nag-aalalang tanong niya habang sinusundan ng lalaki papasok ng mansyon. I can manage, don't worry. Sambit nito, akala niya itatalikod na ito, ngunit hindi.
dahil umarap ito sa 7 mga tauhan at nagbigay ng utos. Dulka, siguraduhin mo, alamin mo kung sino ang may pakana na to bago yung mga mukha nila. Kaya sigurado kung may ibang nasa likod ng ambush na yon. Bukas ng umaga kailangan ko ng impormasyon. Seryosong wika nito habang hawak ang may sugat na balikat. Yes boss, areglado. Sige, pwede na kayo magpahinga. Utos muli nito at kasabay ng pag-akyat sa hagdan. Susundan niya na sana, ngunit nag-aalangan siya dahil sa galit na mukha ng lalaki. Baka bulyawan lamang siya. Sir Maddox, may nangyari ba? Napatingin sa kanyang likuran si Manang Belenyon. Manang, I'm okay. Tawagin mo si Diana. Tumango ang matandang babae bago tumalikod upang siguro sumunod sa utos. Tahimik lamang siya at iniisip kung sino si Diana. Pangalan pa lang ay parang kumikirot na agad ang puso niya. Hinintay niyang pumasok sa kwarto nito si Maddox bago siya tumalikod upang magtungo sa silid niya. Ayaw kasi nito na siya ang maglinis ng sugat niya. Si Diana na lang daw dahil magaling daw yon. Nasaktan siya dun pero hindi na lamang niya pinansin at tuloy-tuloy nang pumasok sa kanyang kwarto. Naligo na rin siya bago sumalampak sa kama. Iniisip niya kung okay lang ba si Maddox o kung sino yung Diana na tinutukoy nito. May kalahating oras na siyang nakahiga at hindi lumalabas pero sa isip niya ay si Maddox pa rin habang nag-i-imagine sa mga nangyaring sagupaan kanina. Napabilib siya ng gusto dahil sa tapang at galing nito. Sa dami ng kalaban nito, daplis lang ang natamo. Napaisip siya kung ano nga ba talaga ang katauhan ni Maddox. Sino ba talaga to? Nahihiya rin kasi siyang magtanong. Nakakainis, sabay sa bunot sa mahaba at straight niyang buhok. Hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman kung sino si Diana. Kaya tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Bakit kasi ganyan ka eh? Stop it Diana, tapusin mo na yung ginagawa mo. Huwag mo na akong sermonan, okay? Bakit kasi panayang salo mo ng bala? Ganyan ka na ba kahibang? Rinig niya ang usapan sa loob. Nakaawang lang kasi ang pinto. Ang sweet nila kung mag-usap. Parang magkarelasyon na nanenermon sa nobyo dahil hindi nakikinig. Kahit ayaw niyang maramdaman ay lumalabas pa rin ang sakit sa puso niya. Tila dahan-dahang pinupunit ang bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Alis na. Yun ang utos ng utak niya. Ngunit sumasalungat ang puso niya. Sa huli, imbis na umatras, humakbang siya papalapit at nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaupo ang babae sa harapan ni Maddox. Nakahawak ito sa ulo ng lalaki habang hinahalikan ng asawa niya. Napahawak siya sa dibdib. May namumuo na ring luha sa kanya mga mata kaya bago pa siya mabuwal, umalis na agad siya ron. Hindi na naabutan ni Shane ang pagtulak ni Maddox kay Diana. Why? Nakangisi nitong usal. Get out bago pa kita masakal. Dahil na naman sa asawa mo. Bakit kasi siya? Bakit hindi na lang? Shut up! Alam mo kung bakit kaya tigilan mo na to. Padabog na sinuot ng babae ang jacket at iniwan siya mag-isa. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa mga iniisip. Mukhang nagbago ang lahat ng ganun kabilis. Hindi niya akalaing ganito ang magiging epekto sa kanya ni Shane. Manang, where's Shane? Nang makababa si Maddox, asawa niya agad ang hinanap. Wala din kasi ito sa silid ng daanan niya kanina. Nakabendahe yung balikat nito pero tila hindi naman iniinda ang sugat dahil parang normal lamang kung igalaw niya yun. Nasa labas po sir. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa sa labas? Tila ramdam na ang iritasyon sa kanyang tinig. Naglalaro po yata ng badminton kasama po nila Dulka. Hindi na siya sumagot at humakbang na palabas ng bahay. Ang galing mo ma'am, pangatlong talo ko na ito. Tumawa si Shane, tila anghel ang tinig nito na parang ang sarap pakinggan ng tawa ng babae. Hindi siya nito napansin dahil nakatalikod ito sa kanya. Ako naman ma'am, tignan natin kung mananalo ka pa sa akin. Ani Dulka na mukhang maging ito, hindi siya napansin. Ang isa sa mga tauhan ay napayuko at lumayo nang siya ay makita. Maliban doon ay wala na. Ngunit nang humarap si Dulka sa babae, nanlaki ang mga mata nito dahil nakasentro siya sa mismong kinatatayuan nito. Sumenyas siya sa tauhan na magpatalo. Simpleng tango ang sagot nito na hindi na malaya ni Shane. 1, 2, 3, 4 na palo nang biglang lumipad ang shuttlecock sa gilid. Panalo ulit ako. Hiyaw nito at tumalon-talon pa dahil sa sobrang saya. Ngumiti naman si Dulka at napakamot ng ulo. Sino pang... Saktong humarap si Shane
Doon ito nakita na nakatayo lamang siya sa likuran nito habang pinapanood ang asawa na masayang tumatalon-talon. Ngunit napawi bigla ang kasiyahan nito at biglang ibinaba ang hawak na pamalo. Anong akala niya? Madadala ko sa ngiti-ngiti. Damuho ka. Bastos ka. Sa loob-loob ni Shane na nag-walk out at bigla na lamang tumalikod. Nagtaka tuloy ang mga kalaro niya, lalong-lalo na si Maddox na agad sumunod sa kanya. Manang, tulungan ko na po kayong magluto. Aniya nang makasalubong si Manang Belen na patungong kusina. Ginawa niya iyon para hindi matuloy ang pagsasalita ni Maddox na kanina ay nasa likuran niya. Sakto namang may hawak si Manang Belen ng mga gulay kaya't nang hula na lang siya na baka ito'y magluluto. Hindi na iha, nandito naman sila Doris, Doray at Alon, may katulong naman ako. Sige na Manang, wala naman po akong ginagawa eh. Pakiusap niya at kinindatan ng matanda dahil kita niya sa sulok ng kanyang mata na nasa unahan lang si Maddox at naghihintay sa kanya. Mukhang nakuha naman agad iyon ni Manang Belen kaya ito'y pumayag. Si Shane ang naghiwa ng mga gulay. Magluluto daw kasi ng nilagang baka si Manang Belen kaya heto, patatas, repolyo, mais ang kanyang hinihiwa. Ingat ka iha, matalas ang kutsilong yan, baka masugat. Aray! Hindi pa nga natapos sa pagsasalita si Manang Belen ay naisama niya na sa mga hinihiwa ang hinlalaki. Nasugatan iyon dahil sa pagdadabog niya. Habang kasi naghihiwa ay si Maddox at ang Diana na yun ang nasa isip niya. Kaya imbis na patatas ang hinihiwa, dumiretso sa hinlalaki niya. Sabi ko naman sa'yo, saglit lang, kukuha ko ng first aid kit ha. Tumalikod ang babae at binuksan ang cabinet sa ibabaw ng lababo. Habang siya, nahihilo na dahil sa dugo ng kamay. Ganito siya noon pa, hindi siya natatakot o nahihilo sa dugo ng iba, pero sa dugo niya talagang nahihimatay siya. Babe, what happened? Natigilan siya nang lumapit si Maddox at agad na hinawakan ang kanang kamay niya. Manang, first aid kit, faster! Hiyaw nito kaya nataranta ang matanda. Muli itong napamura nang makitang mawawala na siya ng malay. Shane! Shane, hey! Ngunit sa huli talagang nabuwal na siya. Mabuti na lamang at nasalo siya ng asawa. Nakita pa niya ang pag-aalala sa mukha nito bago siya tuluyang nawala ng malay. Dahan-dahang idinilat ni Shane ang kanyang mga mata at nang maaninag ang paligid, muli niyang kinusot-kusot yun upang masigurado kung nasan siya ngayon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nasa silid niya siya mismo. Ngunit nang makita ang kamay, bigla niyang naalala ang mga nangyari. Napabalikwas siya ng bangon at napaupo sa gilid ng kama. Babe, ayos ka na ba? Nang bumukas ang pinto, si Maddox ang iniluwanon. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Napayuko siya dahil sa pagkapahiya dahil sa pagkahimatay niya kanina at alam niyang ito ang sumalo sa kanya. Galit pa rin siya dahil sa nakita niya kanina na ayos nila ng Diana na yun. Hindi talaga agad mawawala ang galit niya, lalo na kung alam niyang may pagkakataong lumayo pero hindi ginawa. Nanggigigil siya sa isipang yun. Ayos lang. Aniya rito, what do you want? Ikukuha kita. Hindi na, kaya ko na. Walang buhay na sambit niya bago tumayo upang lumabas. Nahimatay siya kanina dahil sa phobia sa sariling dugo. Pero ngayon ay okay na siya kaya pwede na siyang bumaba para tumulong kay Manang Belen. Where are you going? Humiga ka muna, magpahinga ka na lang. Ayos nga lang ako Maddox, bakit ba ang kulit mo? Pagtataas ng kanyang tinig. Di ko alam kung bakit mo ko dinala rito, kung bakit mo ko pinapirma sa marriage contract, at kung bakit mo ko kinukulong rito. Sino ka ba talaga Maddox Carrion? At sino yung mga taong gustong pumatay sa'yo? Bakit may mga barilan? Bakit may away? Ano ba talagang nangyayari? Kanina niya pa yun gustong itanong. Ang totoo, dapat noong unang araw pa lang niya dito, dapat nagtanong na siya. Pero dahil natatakot siya, hindi niya man lang naitanong. Pero ngayong masama ang loob niya, kailangan niya nang ilabas dahil baka sumabog siya sa inis. Not now, Shane. Not now. Malumanay nitong sabi. Humakbang ito patungo sa pinto. Sabihin mo sa akin kung bakit at kung anong balak mo sa akin. Hindi yung ikukulong mo ko sa lintik na bahay na to. Namumuhay ako ng tahimik. Hindi na ako humabol sa mga yamang dapat ay sa akin dahil ayoko na ng gulo. Tama na sa akin na nakakakain ng 3 beses sa isang araw at nabibili ko yung mga gusto ko sa perang pinaghihirapan ko. Pero nang dumating ka, nagulo yung buhay ko ulit. Tumigil si Maddox sa tapat ng pintuan. Narinig pa ng dalaga ang pagbuntong hininga nito.
Ang mga tauhan ko yung nakadisgrasya sa mga magulang mo, Shane. Natigilan ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Patungo kami sa Cagayan noon. Nakasabayan namin ang pulang Ford. Hindi ko alam kung sinong laman. Hanggang sa may nakasunod na kotseng itim na nagsimulang magpaputok. Hindi ko alam kung sino yung pinupuntirya nila. Ako ba at ang mga tauhan ko o ang Ford na kasabayan namin? Sa huli gumanti kami. Ngunit hindi sinasadyang nabangga ng sasakyan namin ng kotseng pula at nahulog iyon sa bangin. Sa matarik na bangin ng Mountain Province. Bago tuluyang nahulog ang kotse, nakita pa ni Dolka na sumisigaw ang babae. Sinisigaw niya ang pangalang Shane. She said, "Help my daughter. Please help her." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Habang nagsasalita si Maddox, ay isa-isang pumapatak ang mga luha ni Shane. Tumingin ito sa kanya bago muling nagpatuloy. Nalaman ko lang nang maibalita sa news ng mga magulang mo yun. Ilang buwan din kitang pinabantayan upang siguraduhin ang kaligtasan mo dahil baka yun ang ibig sabihin ng ina mo. Kahit yun na lang ang magawa ko sa kasalanang. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko? Garalgal na tinig, ngunit puno ng pait. I'm sorry, I don't mean to do that, Shane. Lumapit sa kanya si Maddox at takmang pupunasan ng mga luha niya, ngunit umatras siya rito. Huwag mo kong hahawakan. Madiing wika niya, ngunit hindi ito natinag. I said don't touch me, Mr. Carrion. Hiyaw niya habang lumuluha. Patuloy si Shane sa pag-iyak ng gabing yun. Hindi man lang siya kumain at nagkulong na lang sa kwarto. Dinalhan na nga rin siya ni Manang bili ng hapunan, ngunit lumamig na at lahat. Hindi man lang niya hinawakan o nilapitan man lang. Sising-sisi siya kung bakit pumirma pa siya sa marriage contract na yun. Kaya pala siya hinanap dahil may utang ito na dapat na bayaran sa kanya. Hindi siya ang may utang, kundi si Maddox Carrion na siyang pumatay sa mga magulang niya. Napakahayop. Hindi man lang niya iyon alam. Wala siyang kaalam-alam sa lahat dahil inakala niya na aksidente lamang talaga ang nangyari noon sa mga magulang niya. Pero hindi pala at kasalanan ni Maddox kung bakit nawalan siya ng ama at ng ina nang wala sa oras. Parang gusto na lang niyang sumunod sa mga magulang pero gusto na lang din niyang magpakamatay para maging masaya na siya dahil kung ganito at asawa pa niya ang mismong pumatay sa pamilya niya ay parang araw-araw siyang pinaparusahan. Ganun pala ang nangyari, parang nakonsensya ang hayop kaya nito ito ginawa. Parang napilitan lang din para matupad ang nais ng kanyang ina na tulungan siya. Tulungan sa ano? Nakatulog na lamang siya sa sobrang pag-iyak dahil siguro sa pagod kaya't hindi na namalayan ng dalaga na ito'y napikit na. Pero nagising siya ng dakong 2:30 AM ng madaling araw. Kumukulo kasi ang sikmura niya, hindi pa kasi siya kumakain ng hapunan. Tumayo si Shane, kinuha ang tray na may lamang pagkain na walang bawas at bumaba patungong kusina. Nag-iisip na sana'y wala ng taong gising para hindi siya makita. Ayaw pa kasi talaga niya makipag-usap kahit kanino, bukod sa dalamhati sa mga magulang na pinatay ng hayop na Carrion. Nagsisi na talaga siya kung bakit pumayag siyang pirmahan ng contract na yun. Isinusumpa niya si Maddox, isinusumpa niya at kung magkaroon lang talaga siya ng pagkakataon, tataka siya sa lugar na to. Siguro nga mas gugustuhin pa niyang magpasagasa sa bus kaysa naman makisama sa demonyong yun. Walang awa. Napakasamang nilalang na maging ang mga magulang niya, dinamay pa nito. Natigilan si Shane nang makarinig ng kaluskos mula sa main door kaya pinatay niya ang ilaw sa kusina at sumilip sa living room kung sino ang dumating dahil narinig pa niya ang pagbukas ng pintuan. Boss, nandito na po tayo. Dulka, dito na lang ako. Kaya ko na yung sarili ko. Boss, baka mahulog ka sa hagdan. Sana nga para matigok. Sa loob-loob niya, habang lihim na nakamasid sa dalawang tao na nagsisimula ng umakyat ng hagdanan. Dulka, anong nangyari? Boses ni Manang Belenyon, mukhang nagising ang matanda sa ingay ng mga ito. Manang, lasing na lasing ho eh. Hay nakong batang ire, sige, iakyat mo na't kukuha ko ng bimpo at tubig para mapunasan at mahimasmasan man lang. Ano ba kasing pumasok sa isip ng boss mong yan? Nag-away yata sila ni Ma'am Shane, Manang, kaya nakaubos ng isang bucket ng Sunmig kanina. Ayaw pa nga sanang umuwi, pinilit lang namin. Nagulat siya. Sana pala, naligo na lang din ng alak. Aniya sa sarili, nagsasalita na siyang mag-isa. Bakit raw? Sinabi ho yata ni boss ang tungkol sa nangyari sa mga magulang ni Ma'am, na may gustong pumatay sa mga magulang niya.
Hindi manang, inako ni boss ang kasalanang dapat ay sa amin at sa kung sinong nag-ambush sa kotse ng mga magulang ni ma'am. Mukhang si boss lahat ang umako nun. Ang sakit sa puso niya ay biglang napawi dahil sa mga narinig. Inako? Paanong inako? Para siyang mababaliw dahil sa mga revelasyong naririnig. Paanong nakaligtas? Mga sangkaterba kayong mga honghang. Iisang babae lang hindi nyo pa napatay. Hiyaw ng babae na nasa edad 50. Nakatayo ito sa veranda ng silid nito habang may hawak na sigarilyo sa kaliwang kamay. Nakapamewang at patuloy na nilalawlaw ang tauhang inutusan nito para tuluyan ang pamangkin nitong si Shane Santillan. Wala itong pakialam kahit kadugo pa nito ang babae. Ang tanging nais lang ni Esmeralda, mawala na ang hadlang sa pag-angat niya. Gusto niyang mawala na rin ito kagaya ng mga magulang nito. Madam, patawad po, may mga kasama kasi ang pamangkin mo. Napahit-hit siya ng yosi. Ano? Kasama? Si Tali lang naman ay nang laging kasama ng babaeng yun. Paano? Kasama po niya si Maddox Cario na isang mafia. Alam niyo po yung tungkol sa organisasyong yun, hindi po? Gago, malamang alam ko at kilala ko rin yung Cario na yan. Paano nakasama ni siya ng isa sa pinakamatinik na mafia? Anong nangyayari? Hindi na siya nakapagpigil at naitapon ng hawak na yosi at tinapakan yun kasabay ng pagtalikod nito upang pumasok sa silid. Hindi din po namin alam madam pero ang usap-usapan, asawa ni Shane si Maddox Cario. Doon nanlaki ang mga mata ng babae. Anong sabi mo? Madam, ulitin mo nga yung sinabi mo Mandy. Napalunok ang lalaki bago sumagot. Asawa na po yata ng pamangkin niyo si No! Paano magiging asawa? Hindi to pwede, Mandy. Paano natin madidispatcha ang babaeng yun kung pinapaligiran siya ng mga taong yun? Paano? Hiyaw nito nang hindi makapagpigil. Gawan mo ito ng paraan, Mandy. Kahit doblehin mo yung mga tao mo, mapuruhan nyo lang si Shay na yun. Hindi mapapasakin ng lahat ng yaman ng kapatid ko kung hindi mamamatay ang kaisa-isa nitong anak, Mandy. Paano na yung yaman ko? Gagawan po ng paraan, madam. Huwag mong gawan ng paraan. Gawin mo! Gawin mo, Mandy! Tumango ang lalaki at dali-daling lumabas ng silid ang malaking mama na may dala pang baril na nakasuksok sa tagiliran. Papatayin kita, Shane. Mapapatay din kita. Kagaya ng mga magulang mo. Huwag kang aasa na dahil may nakapaligid sa'yo, magiging safe ka na. Hindi, Shane. Hindi ako titigil hanggat hindi nagpapantay yung mga paa mo sa ilalim ng hukay. Aniya habang nakangiti at nakatitig sa kawalan. Magandang umaga po, Manang. Nakangiting bati ni Shane nang mabungaran si Manang Billa na naghahanda ng agahan. Alon, yung garden diligan mo't maaraw ngayon baka mamatay ang mga tanim. Anito nang pumasok sa kusina ang isang dalaga na sa banta niya, nasa 25 or 27 ang edad. Opo Manang, sabi na lang nito at muling lumabas. Hindi kagandahan si Alon, inosente ang dating ng mukha nito at mahilig ding mag-ponytail ng mahabang buhok. Iha, magandang umaga din. Maupo ka na't maghahain na ako. Sabi nito matapos utusan ng dalawa pang kasambahay na gawin ang mga nakatokang gawain ng mga ito. Si Maddox po. Nahihiya niyang tanong. Pababa na rin yun. Gusto mo bang ipaghanda kita ng kape, gatas o Milo? Nakangiting tura nito at sinimulang kumuha ng tasa. Ay hindi na po Manang, ako na ho. Sige. 2 tasa ang kinuha ng matanda kaya naman nagtaka siya. Kay sir ang isang to. Tila alam naman agad ng babae kung bakit niya ito tinignan. Ako na rin ho yung magtitimpla para kay Maddox, Manang. Napangiti ito. Sigurado ka ba, iha? Masyadong maarte sa kape yung amo kong yun eh. Baka naman ho inumin niya pa rin. Timplahan ko na lang siya kagaya ng pagtimpla ko sa akin, Manang. Hinayaan naman siya nito at naghain na ng kanin. Matapos magtimpla, nilapag niya ang tasa sa upuan sa gitna ng dining. Bago siya bumalik sa kusina para kunin ang tasa na may lamang kape na para sa kanya. Ngunit pahakbang na siya nang makitang nasa mesa na pala si Maddox. Ayaw niyang makipag-usap dito dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Sir, magagahan po muna kayo. Tinignan nito si Manang, ngunit saglit lang at ibinaling sa kanya ang mga mata. Saglit lang ang titigan nila dahil siya ang unang bumawi. Halata niya ang lungkot sa mga mata nito at parang wala ring tulog. No need Manang, late na ho ako. May meeting ako this morning. Kahit kape na lang ho sir, si Ma'am Shane ang nagtimpla niyan. Nabilaukan siya bigla sa sariling laway. Kailangan pa bang sabihin yun? Sa loob-loob niya,
Lumapit ito sa mesa at kinuha ang tasa at tila malamig na tubig lang iyong ininom, gayong ang init kaya dahil kagagaling lang sa heater. Hala, hindi ba siya naiinitan? Isip niya hanggang sa maubos ay hindi ito tinantanan. Nang maibaba, tumingin ito sa kanya. Saglit lang at natawid na agad nito ang kinatatayuan niya. Thank you for the coffee. Bulong nito at hinalikan siya sa pisngi. Naistatwa na lamang siya habang sinusundan ng tingin ng lalaking palabas na ng pintuan. Welcome, bulong niya sa hangin, hawak ang pisngi na dinampian ni Maddox ng masuyong halik. Hi Dulka, bati niya sa lalaking nakaupo sa garahe ng mansyon. Naglilinis ito ng baril habang nakaupo sa plastic chair. Nakabukaka pa at tila sayang-saya sa ginagawa. May mga kasama pa ito na naroon sa puno ng mangga. Sa ilalim kasi nun, may upo ang bato. Mukhang abala sa pagsiselfon. Kailangan niyang gumawa ng paraan kung paano siya makakaalis sa lugar na to dahil gusto niya, siya mismo ang makakaalam sa lahat ng mga nangyayari. Mahinala siya na ang tita Esmeralda niya ang may pakana ng lahat dahil noon pa man, mainit na talaga ang dugo nito sa ama niya, maging sa kanila. Ang sabi kasi nito ay bakit raw sa daddy niya ipinamana ang 3/4 sa yaman ng kanila. Gayong sampid lang daw ang dad niya, anak lang daw ito sa labas. Kaya ano raw karapatan nito na mabigyan ng mana? Ang alam niya ay legal na anak ng mga santilya ng dad niya dahil ito ay anak ng lolo niya sa babaeng naka one night stand daw nito noon. Nang makapanganak iyon, iniwan na lang daw basta-basta ang ama niya sa labas ng gate ng mansyon ng lolo niya at iyon nga ay ang daddy niya. May nakalagay din daw na sulat sa loob ng bag na nasa gilid ng bata at ipinaliwanag lahat kung bakit naroon ito. Ipina-DNA at tamang ang lahat ng nakasulat kaya't hindi nagdalawang isip ang lolo niya na akuin ito na sariling anak. Yun ang ikinagalit ng tita Esmeralda niya dahil kakaunti lamang ang nakuha nitong yaman nang mamatay ang kanyang lolo. At ang sinisisi nito ay ang namayapa niyang ama na wala namang ginawa kundi mahalin siya at ang ina niya noon. Napakabait ng ama niya kaya hindi nito deserve ng ganong kamatayan. Maging ang mami niya, gagawa siya ng paraan kung paano malalaman ng lahat. Hindi siya magpapatulong kay Maddox. Isa pa, hindi siya naghabol ng yaman dahil ayaw niyang lumaki ang gulo. Pero kung ganito't ang mga magulang niyang nadamay, hindi pala aksidente ang lahat. Kailangan niya ng kumilos. Good morning Ma'am Shane, may kailangan ho ba kayo? Dulka, pwede mo ba akong turuan kung paano bumaril? Nakita niya kasi kahapon na nagpa-practice ito sa likod kung paano matamaan sa ulo ang kalaban. Kaya naman, na-amaze talaga siya. Napalunok ang lalaki. Hindi po pwede ma'am kasi ho na may dala pang kamot sa batok. Promise, hindi ko kayo babarilin. Magpapaturo lang ako. Ang boring kasi dito sa mansyon. Wala man lang ako mapagkaabalahan. Aniya rito, nagdadalawang isip pa ang lalaki kung maniniwala ba o hindi. Please, Dulka. Just this once, please. Nagpa-cute pa siya dahil baka sakaling tumalab at mukhang tumatalab naman dahil tumayo ito at hinugot ang kalibre 45 sa giliran. Napangiti siya ng lihim. Sa oras na ibigay sa kanya ng tauhan ni Maddox ang baril, sisiguraduhin niyang makakalabas siya rito agad-agad. Eto ho ma'am, sabay abot nito ng baril kaya't mabilis niyang itinutok sa lalaki. Huwag kang lalapit. Sige, lumapit kayo nang kalabitin ko to. Aniya at humakbang pa atras. Nagpanik ang dalawa na nasa unahan ngunit hindi man lang nakikitaan ng takot si Dulka na siyang nag-abot ng baril sa kanya. Ma'am, ibaba niyo ho yan baka ho. Sabing dyan lang kayo eh. Hiyaw niya at dahan-dahang umatras. Nakailang hakbang na siya. Ma'am, wag ho. Baka masaktan kayo. Magagalit sa amin si boss. Yari talaga kami ma'am. Sigaw ng dalawa, nahahakbang at muli nga atras dahil sa takot. Sige, kalabitin mo. Puruhan mo yung dalawa. Tignan ko kung kaya mo. Sige ma'am, pasabugin mo yung bungo ng dalawang yan. Hayop ka talaga Dulka. Gusto mo na ba kaming mamatay? Sigaw ng isa sa mga tinutukoy nito. Isipin mong sila ang pumatay sa mga magulang mo ma'am. Sige iputok mo. Iputok mo na. Malakas na sigaw muli ng lalaki na kampanting nakatayo sa garahe. Dulka ano ba? Pikit mata niya yung kinalabit. Ngunit tunog lamang ang lumabas sa baril. Anong napangisi si Dulka? Mukhang kaya mo na nga ma'am pero hindi pa pwede ngayon. What's going on here? Pero napalingon siyang bigla nang may baritonong tinig siyang narinig mula sa kanyang likuran. Nanginginig niyang ibinaba ang baril na hawak
at natulala na lamang sa lalaki na katitig sa kanyang harapan. "You there! Move!" Agad namang tumalikod ang mga tinutukoy nito at nagkakamot pa ng batok ang dalawang tauhan dahil sa kagaguhan ni Dulka. Nang tuluyang makaalis, muling nagsalita si Maddox. "Nice try, babe, pero hindi mo mauuto si Dulka." Ngunit inirapan lamang niya ito at takmang tatalikod nang hilahin siya pabalik ng lalaki. Dahilan iyon para mapasubsob siya sa malapad nitong dibdib. "I miss you already. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kasi hindi kita nakikita." Bulong nito kaya't dumagundong ng bigla ang kanyang puso. God, bakit natutunaw ang puso niya sa mga naririnig? Saktong 2 linggo na siya'y naririto sa mansyon ni Maddox at hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya pinapayagang lumabas na siya lamang maglalakad sa park, mamamalengke na kasama si Manang Belen ay laging may nakabuntot na mga bodyguards. Mabuti sana kung isa lang pero tatlong mga lalaki na parang timang na laging nakasunod sa likuran niya. Wala rin namang magagawa si Shane dahil hindi siya makakalabas kung walang mga kasamang tauhan. Mga 3 araw na rin kasing wala si Maddox ni hindi niya nga alam kung saan ito nagpunta. Matapos ng pagtutok niya ng baril sa tauhan nito ay kinagabihan umalis ito. Nakita niya kasi habang palabas ang lalaki ng main door noon na may dalang maliit na maleta. Hindi siya nagtanong kay Dulka o sa mga tauhan nito dahil ayaw niyang isipin ng mga tao ron na concern siya rito. Ngunit kahit wala si Maddox, hindi pa rin makagalaw ng maayos si Shane dahil kapag sa bahay, halos bilangin ng mga tauhan ni Maddox ang bawat lakad niya. Kung nasa silid, ay nasa labas sa mga ito ng kwarto niya at nagbabantay. Basta kahit saan, bantay sarado siya. Para nga siyang isang preso sa klase ng pagbabantay ng mga ito. Aminin man niya o sa hindi, ay may parte ng puso niyang namimiss niya ang asawa. Yung galit niya, parang unti-unting naglalaho. Baka kasi sa mga narinig niya noong gabi sa hagdan habang nag-uusap si Dulka at Manang Belen ay hindi naman raw kasalanan ni Maddox. Pero bakit kasi inako nito kung totoong hindi ito yung may kagagawan? Pwede naman itong sabihin ng totoo sa kanya. Kailangan pa ba yun? Para saan naman? Kasi kung iisiping may mabuting bagay itong iniingatan na hindi niya malaman, parang may pinagtatakpan itong tao na siyang dapat managot sa lahat. Pero bakit naman? Ano ba talaga ang plano ni Maddox? Puro na lamang tanong ang tanging nagagawa niya dahil hindi din kasi nagsasalita si Maddox. Napakatahimik nitong tao at kapag hindi mo tinanong, hindi rin ito agad magsasalita. Nag-iisip pa bago magbitaw ng kataga. "Iha, bakit ikaw ang gumagawa ng mga yan? Nasaan ba si Alon ha?" Inagaw bigla ni Manang Belen ng mga labahin sa kanya nang mabungaran siya nito sa likod habang nagkukusot ng mga beddings at mga punda. Nilaban niya kasi ang mga sapin sa kama at mga kumot. Wala rin naman siyang ginagawa kaya hindi na siya nag-utos sa mga katulong. Isa pa, madali lang naman yon dahil na-washing na niya at kinusot na lang ang mga duming hindi nakuha sa washing. "Ayos lang po Manang, isa pa malapit ko na rin pong matapos iyan." Nakangiti niya pang tugon. "Alon, pumunta ka nga ritong babae ka." Nagulat siya nang sumigaw ang matanda. Agad namang bumungad mula sa pinto sa likod ng kusina ang tinatawag nito. "Manang, bakit ho? Nakikita mo ba to? Bakit si Shane ang pinaglaba mo? Di ba dapat ay gawain mo to?" Pagalit nitong sambit, tumingin si Alon sa kanya at sinamaan siya ng tingin. "Manang, hindi ko naman yan inutusan. Siya ang nagpresenta. Isa pa, buti yan at makaranas siyang Gusto mong tahiin ko yung bibig mo? Ikaw ang tumapos nito." "Saglit lang ho, hindi pa ako tapos mag-manicure." Kung manicuring ko yung buong katawan mo, huwag kang mag-asta na parang amo dahil lang pumasok ka rito, alam mo kung anong trabaho mo. Binabayaran ng bawat galaw mo Alon, kaya bilisan mo. Huwag mo kong tirik-tirikan ng mata dyan at baka ikaw ang tumirik kapag nainis ako sa'yo." Banta nito kaya't hindi na sumagot ang babae at nagdadabog na lumapit sa washing machine. Masyado kasing pabida. Narinig niya yon pero hindi na siya nagsalita pa. Pinaakyat siya ni Manang Belen sa kwarto niya. Nagpalit siya ng damit pagkatapos maligo. Mukha yatang hindi siya hiyang sa sabon na gamit dito sa bahay dahil namumula ang palad niya at nananakit din. Siguro sa powder at sunrocks, masyado kasi iyong matapang. Isa pa, manipis lang ang balat niya. Hanggang gabi, nagkulong lamang si Shane sa silid. Nakatulog siya habang nagbabasa ng nobela at nang magising, naupo siya sa gilid ng kama. Ngunit nang akmang tatayo na siya, may isang maliit na box siyang nakita sa ibabaw ng bedside table. May ribbon pa iyon na kulay pula.
Nagtaka man, kinuha niya pa rin at binuksan at gano'n na lamang ang ngiti niya nang makita ang necklace na may nakaukit na first letter ng kanyang pangalan at may heart din na nakakabit sa letra. May maliit na papel na pink sa loob nun kaya kinuha niya yun at binasa. "This is my heart. Please accept it as a symbol of my love, my Shane." Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas. "Maddox!" Sigaw niyang tinig habang pababa ng hagdan. Nagtaka ang lahat ng nakakakita maging si Manang Belen at Dulka. "Manang, si Maddox po." Nagtataka man ng matanda kung bakit nagsisisigaw siya na may nakaukit ng ngiti. Sinagot pa rin siya. "Ha? Wala pa siya, iha." Biglang napawi ang ngiti niya at biglang nalupaypay ang balikat. "Pero sige po Manang, di bali na." Ani at akmang tatalikod nang matigilan siya nang bigla nang makita sa mismong likuran ang lalaking hinahanap. "I'm here, Shane. Why? Did you miss me?" Ngiti nitong usal. Hindi siya sumagot at patakbo na lamang lumapit at mahigpit na yumakap rito na ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na ng lalaki. Sabay silang naghapunan ni Maddox ng gabing yun. Nabigla talaga siya kanina kaya heto't nahihiya siyang nakayuko habang sumusubo. Hindi na rin makatingin ng diretso sa kasabay sa pagkain dahil sa ginawa niya. Pero bukod sa nakakahiyang ginawa niya, hindi rin siya makapag-focus sa pagsubo dahil mas sumapdi palalo ang kanyang mga palad na pangiwing ibinaba ang kutsara. "You're done already?" Tanong ni Maddox. Tumango siya at hindi na nagsalita pa. Pinipilit na hindi mapansin ng lalaki ang pagkirot ng kanyang palad. "Akyat na ako." Ginawa niya ay parang normal ang galaw kahit sa pagtulak ng upuan upang maibalik sa ayos ay ginawa niya kahit tila binabalatan ng palad niya dahil sa sakit nun. Bago tumalikod, sinulyapan niya si Maddox at nahuli niya itong seryosong nakatitig sa kamay niya. "Shane, sandali lang." Pagpigil nito, nangahakbang siya paalis. Nagulat pa si Shane ng ilang segundo lamang ang nakalipas. Natawid nito ang kanilang pagitan. Nagulat pa siya dahil sa bilis nitong kumilos. "Pwede ko bang makita ang kamay mo?" Diretsyong sabi nito. "Ha? Ano, inaantok na kasi ako." "Sige." Nauutal siya dahil sa madilim na aura na nakikita niya sa mukha nito. "Give me your hands." Madiing bigkas ng lalaki kaya wala na siyang nagawa kundi ipatong ang magkabilang palad sa ibabaw ng nakabukas na palad nitong nakalahad mismo sa harapan niya. Napamura ito nang makita ang namumula at nagsugat-sugat na mga palad niya. "Bakit ho, sir? Diyos may iha." Maging ang matanda, napatakip pa ng bibig dahil sa kanyang palad. "Manang, anong nangyari sa asawa ko? Bakit nagkaganito ang..." Inaakay siya nito patungo sa hagdan, ngunit bago umakyat, nagbigay muna ito ng utos. "In 5 minutes, gusto kong nasa sala kayong lahat." Maotoridad nitong sambit bago siya hinila sa braso paakyat. Nakita pa ni Shane ang natatakot na mga mukha ng mga tauhan at mga kasambahay nito. Si Manang Belen napapailing na lang habang nakatitig kay Alon na tila nagdarasal ng mga oras na yun. "Aray, don't move. Masakit eh." Reklamo niya habang dinadampian ni Maddox ng ointment ang kanyang palad. "Who told you na maglaba ka? Aanhin ng sangkaterbang katulong kung maglalaba ka lang rin pala." Napabusangot siya dahil sa paninermo nito habang patuloy na ginagamot ng lalaki ang kanyang sugat. "Stop that!" Anito nang mahuli siyang nakabusangot. "Napaka-boring dito. Wala akong ginagawa ni hindi nga ako basta-basta makalabas eh kasi tatawag daw muna sila sa'yo kapag tatangkain kong lumabas ng gate. Ano ba kasi ako rito?" "This is for your own good, Shane. Makinig ka na lang sa akin. In the meantime, kailangan mong sumunod para sa kaligtasan mo." "Anong kaligtasan? Para saan yun? Noong hindi mo pa ako ipinadukot at ikinulong rito, hindi naman ako nanganib kahit isang beses." Wika niya rito. Sandali, may pumasok na mga alaala sa kanyang isip. Noong iilang ulit na siyang mahagip ng kotse, mabuti na lamang at may kung sinong tumutulong sa kanya. Kamuntik na ring mapagsamantalahan kung hindi dahil sa lalaking dumaan sa isang iskinita. Ilang beses din siyang nadukutan pero sa awa ng Diyos, buhay pa rin naman siya hanggang ngayon. Pero hindi siya nag-iisip ng kung ano dahil natural lang naman ang mga pangyayaring yun, lalo na sa mundong kinagagalawan natin ngayon. May naalala ka ba? Anito na ani mo'y alam ang mga iniisip niya. Natural lang naman ang mga yun. Siyempre magulo ang... No,
Hindi simpleng aksidente ang lahat ng iyon, Shane. Naguluhan siya bigla pero nang magtatanong na siya, tumayo si Maddox. Stay here, may aayusin lang ako. Sigurado siyang mapapagalitan ng lahat ng mga trabahador kaya mabilis siyang sumunod at lumabas din ng mabilis. Wala naman silang kasalanan eh. Ako yung naglaban noon. Wala namang nag-utos sa akin. Nakikiusap ang kanyang tinig. Bumalik ka sa kwarto mo. Madiin nitong usal. Nagiigting din ang bagang nito nang muling humakbang. Natatakot siya kung ano ang kaya nitong gawin, lalo na kapag nalaman nito ang totoo. Siguradong sasabihin ni Manang Belen na si Alunang, Maddox, sinasabi ko talaga sa'yo, ako ang nagkusa. Kahit masakit ang kamay, hinawakan niya pa rin ang palad ng lalaki at pilit na pinatigil sa paghakbang. Stop it, baka dumugo ang sugat mo. Tumigil ka muna. Bitawan mo nga. Ayoko, tumigil ka nga eh. Tumigil naman ito bigla. Ayaw mo ba talagang malagot sa akin ng mga may gawa nito sa'yo? So anong gusto mong gawin ko? Huwag mo na silang pagalitan. No, that's not possible. Kumunot ang noo niya. Okay, titigil na ako kung bibigyan mo ko ng halik. Nanlaki ang mga mata niya. Oo na. Tumingkahid siya ng kaunti at mabilis na hinalikan ng pisngi nito. Matapos noon ay tumalikod na siya. Parang kasing nahiya si Shane. Pero maagap na hinuli ni Maddox ang pulsuhan niya at hinila pabalik. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. This is how to kiss properly. Bulong nito bago sinakop ng asawa niya ang kanyang mga labi. Ang simpleng pagpigil niya sa asawa upang hindi na ito mapagalitan ng mga kasambahay, nauwi sa isang mainit na sandali. Parang hindi pa nga makapaniwala si Shane kung paano sila umabot sa silid niya at nagawa ang ganun. Maging siya hindi rin naawat ang kapusukan ng asawa. Sa bagay, ito pa lang kasi yung unang beses na may nangyari sa kanila bilang mag-asawa at halos hindi siya makagalaw ng maayos dahil talagang sinulit ni Maddox ang ilang linggong hindi siya nito nakuha. Kahit ang pagpihit ay may dala pang ngiwi dahil sa sakit ng kanyang pagitan. Paano ba naman parang oversize ang ano na to, Diyos me? Napaisip nga siya kung paano yun kumasya. Talagang masakit na may pinupunit ang kanyang pagkababae ng mga sandaling yun. Kahit masakit, tumayo pa rin siya, ngunit nagulat siya nang makitang may suot na siyang damit. Hindi na rin malagkit ang pakiramdam niya. Mukhang si Maddox ang may gawa nun sa gitna ng pagkakatulog niya kagabi. Wala na yung asawa niya nang magising siya ngayong umaga. Lunes kasi, kaya siguradong pumasok ito sa trabaho. Isa pa, 8:30 AM na pasado nang bumangon siya, kaya nag-e-expect na si Shane na nakaalis na ito ng bahay. Pagbaba ng babae, nakasalubong pa niya sa pasilyo si Dulka. Morning, ma'am. Inayos niya ang paghakbang at paglalakad para hindi mapansin ng lalaki ang pagkirot ng kanyang mga hita. Talaga naman, ganito ba talaga kapag unang beses? Parang hindi kaligayahan ang nararamdaman niya, kundi puro sakit. Morning. Pilit nang umiti. Mukhang may inutos si Maddox dahil pumasok ito sa silid ng asawa niya at paglabas, may dala itong brown envelope. Ano yan? Hinintay pa niya ito para lamang itanong yun. Wala lang po, sa trabaho ni boss, ma'am. Simpleng sagot ng lalaki. Hinintay siya nitong makababa ng hagdan bago ito sumunod. Yan na ba yun, Dulka? Nagulat siya nang makita si Dayan sa living room. Tumayo ito nang makita siya at si Dulka. Kita ni Shane ang pagtaas-baba ng mga mata nito. Halatang siya'y pinupusturahan. Hi Shane, mukhang feel at home ka na talaga ya. Anito, natila na nga asar ang tinig. Umiti lamang siya at akmang tatalikod nang muli itong magsalita. Huwag ka lang magpapakampante, Miss Santillan. Wala pa tayo sa gitna para magpakasaya ka. Nginitian niya lamang ito. Hindi kasi siya ang klase ng babae na mahilig sa away. Hanggat marunong siyang umiwas, yun ang pinipili niya. Oo nga, at galit siya sa babaeng to at tila inaasar pa siya. Ngunit hindi ikabababa ng pagkatao ang pag-iwas. Dumiretso na siya sa kusina para magtimpla ng kape. Nang mag-aalas 10 na ng umaga, nakita niya na naghahanda ng lulutuin si Manang Belen. Mukhang marami itong iluluto dahil sa daming inihiwas sa kusina. Nagtaka siya kaya natanong niya ang matanda. Ito ba? Bibisita raw kasi yung mga magulang ni Sir Maddox ngayong tanghali. Dito din daw manananghalian, kaya ito masyado kaming abala. Nakangiting sabi nito. Halata nga dahil maging ang 3 pang kasambahay, tumulong na rin. Tahimik lang ang mga ito habang gumagawa. Si Alon ay paminsan-minsan napapatingin sa kanya.
Nginitian niya lang ito ngunit nagbawi rin ng tingin agad. Napakunot noo siya kung bakit ganun lamang ito kumakatingin. Iha? Binawi niya ang titig sa babae at ibinaling kay Manang Belen dahil tinapik siya nito. Po, Manang. Kung ano man ang sabihin nila sa'yo, huwag kang maniniwala ha. Ha? Bakit po? Alam mo kasi, hindi sila ganoon ka-close ni Sir Maddox, kaya bumukod si Sir dahil sa mga magulang. Ang kapatid ni Sir ay nasa abroad, kaya ang mag-asawa lang yung pupunta rito. Bigla yata siyang kinabahan. Bakit po ngayon, wala po si Maddox dito eh. Pauwi na yon, pinatawagan ko na kay Dulka. Mukhang surprise visit ng daddy nito at ng bago nitong kinakasama. Bakit po? Hiwalay na kasi ang mom ni Sir Maddox at ang dad nito. May 3 buwan na rin siguro. Kaya nga hindi halos sila nagkakasundo ng kanyang ama dahil sa bago nitong babae. Matapos ng pag-uusap, nagready na siya. Kinakabahan kasi talaga siya dahil eto yung unang beses na makikilala niya ang pamilya ni Maddox. Palabas na si Shane ng silid at suot niya ang dress na hanggang sakong na kulay pink. Nagulat pa siya nang makasalubong si Maddox sa pasilyo. Babe, ngumiti siya. Lumapit si Maddox at hinalikan siya mismo sa labi. Nandiyan na ba ang dad mo? Aniya sa nagtatakang tinig. Hindi kasi maipinta ang mukha nito. May nakasukbit ding baril sa gilid. Nakita niya iyon nang pasimpleng ayusin ng lalaki ang damit. Kinabahan siya bigla. Let's go. Sabay akay sa kanya pababa ng hagdan, ngunit hindi pa sila nakakatapak sa pinakahuling baitang ay bumungad na agad ang mga bisita. Shane, sabi ko na't ikaw ang asawa ng magiging stepson ko eh. Nanlalaki ang mata ni Shane nang bumungad sa mismong harapan niya ang tita Esmeralda niya. Simpleng pinisil ni Maddox ang kanyang kamay kaya napatingin siya rito. Don't worry, I will protect you. Anito sa mahinang tinig. Ano ginagawa niyo rito, Dad? Matatag na wika ng lalaki matapos nilang mananghalian. Ganyan ka ba kung bumati sa ama mo, anak? Parang pinagbiyak na bunga ang mag-ama. Ang kaibahan lang, may edad na ang lalaki na sa tansya niya, nasa 60 na. Nakahawak sa braso nito ang tiya Esmeralda niya at halatang nasisiyahan pa dahil sa klase ng pag-uusap ng mag-ama. Siya ba ang asawa mo? Binaling ang mga mata sa kanya at pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Siya ang sinasabi ko sa iyo, Hein. May pamangkin na nawala ng mga magulang kaya ayan, sa anak mo kumapit. Naikuyom niya ang kamao dahil sa pangiinsulto ng tiyahin. So kung magpakasal ang dalawa, ano yung itatawag niya sa tiya niya kung ganun? Paano nangyari na ito yung bago ng dad ni Maddox? Sa tingin niya, may kung anong nangyayari na hindi niya matukoy. Tumigil siya sa pag-iisip nang hawakan ng asawa niya ang kanyang kamaong nakakuyom. Ibinuka nito at pinagdaop ang kanilang mga palad. Kaya pala napakaganda mo dahil may ibubuga rin ang pamangkin mo. Aniya, umiti ang katabi nito. Nakakasuka ang paghaharutan nila. Maddox, gusto kong pumunta ka sa kasal namin ni Esmeralda sa susunod na linggo. What? Ikakasal ka? At sa babaeng yan? Sinabi ko na sa'yo noon pa, Dad. Hindi siya ang nararapat sa'yo. Hindi mo alam kung anong kademonyohan ang kaya niyang gawin sa iba. Umangat lang ng mabilis. Hindi na nakapagpigil si Maddox at lumantad na ang tunay nitong saloobin. Ang mga tauhan nito ay nasa likuran lamang. Maging ang daddy ni Maddox ay may mga kasama rin. Parang gera ang ipinunta nila rito at hindi yung anak. What did you say? Nag-igting ang bagang ng ama nito. Bumitaw sa pagkakahawak ng babaeng kasama. Nakita mo na, Shane, kung anong kahibangan ang ginawa mo. Dahil sa'yo, kaya nag-aaway sila ngayon. Kung sana hindi ka dumating sa bahay ni Maddox, maayos pa sila ngayon. Ano nang gagawin mo? Habang nag-uusap ang mag-ama, nilapitan siya ni Esmeralda na tita niya at binulungan. Sana ho na kontento na kayo sa perang kinuha niyo sa akin. Mga yaman na dapat ay sa akin pero hindi. Kaya ho ba kayo dumikit sa ama ni Maddox para mas yumaman pa kayo? Walang galang! Akmang sasampalin siya nito nang ilabas ni Maddox ang baril na nasa gilid at itinutok sa babae. Try it! Maddox, what are you doing? Maging ang ama nito'y nagulat din kaya't nagkabunutan na rin ng mga armas at sabay-sabay na itinaas sa mga armas nilang mga hawak. Don't try me, patient, Dad. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na itong babae yung sumisira sa buhay natin? Sa inyo ni Ma'am, sa atin, sa asawa ko at sa lahat. Pero hindi kayo nakikinig dahil itong anay ang kinakampihan ninyo.
Kinalabit nito ang gatilyo. Don't do it, son, dahil kaya kong kalimutan na anak kita kapag itinuloy mo yung nais mo. Maging ang daddy ni Maddox, nagtaas din ng baril. Kabang-kaba siya na hindi na halos makagalaw sa kinatatayuan. Ako pa yung sinabihan mo niyan. Tumawa ng pagak si Esmeralda. Sino ba yung nakonsensya, Mr. Carrion? Kaya mo pinapirma ng marriage contract ang pamangkin ko dahil sa awa. Dahil ikaw talaga ang pumatay sa kapatid ko at asawa nito. Pinabantayan mo si Shane dahil sa konsensya mo. Sa akin mo'y sinisisi ang lahat pero ikaw tong may kasalanan ng lahat. Ikaw ang pumatay sa pamilya ng asawa mo. Sinungaling. Sige, sabihin mo sinungaling ako. Pero hindi maipagkakaila na nakukonsensya ka lang kaya mo pinapirma si Shane. Dahil hindi sa mahal mo, kundi para to pa rin ang hiling ng ina ni Shane na protektahan mo yung anak niya. Nagbabadyang pumatak ang luha ni Shane dahil sa mga naririnig. Hindi sumagot si Maddox. Kinalabit lamang nito ang baril at ipinutok sa mismong paanan ng babae. Ang susunod, sa bungo mo na, Esmeralda. Nagngangalit na mga ngipin at nag-iigting na bagang. Nag-aapoy ang mga mata sa galit habang nakatitig sa babae at ama nito. Son, are you crazy? Yes, Dad, I am crazy. Kaya bago pa ako mabaliw, lumayas na kayo ng babae mo bago ko makalimutang ama ko kayo. Huwag kang maniwala sa kanya, Shane. Hindi ka talaga niya mahal. Tinupad lang ni Maddox yung hiling ng ina mo na protektahan ka. Habang palabas sa mga ito, sinusundan ng mga tauhan ni Maddox ang dalawa. Totoo ba yun? Garalgal na tinig na pumukaw sa pagkakatulala saglit ni Maddox. Babe, please let me explain. Totoo nga? Totoo nga yung mga sinasabi ng tiya ko? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya dahil napakasakit nun. Bukod kasi sa mga iyon, hindi rin niya alam kung sino ang paniniwalaan. Kaya pala, dahil sa konsensya, kaya mo ko inasawa. Nakakatawa. Umiiyak na nakangiti siya. Para na siyang mababaliw dahil sa mga nangyayaring ito sa kanya ngayon. Hindi niya na kasi alam kung totoo ba talaga si Maddox o naaawa lamang ito sa kanya. Dad, Mama, bakit niyo kasi ako iniwan ng wala man lang kakampi? Bakit ninyo ko iniwan ng mahina? Hindi ko po kayang mag-isa, Daddy. Kaya nga po binigay ko na kay tita yung lahat dahil hindi ko po kayang ipaglaban ng dapat ay sa akin. Mama, totoo ba yun? Totoo bang ipinaubahaya mo ko kay Maddox? Hindi ko na po alam kung anong paniniwalaan ko, Mami, Daddy. Patuloy siya sa pagsusumamo sa mga magulang habang umiiyak at nakasubsob sa unan sa kanyang silid. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magkulong rito kagaya ng lagi niyang ginagawa. Ganito siya hindi siya matapang, hindi siya marunong lumaban. Iyak lang ang tanging niyang nagagawa. Agad siyang nagpunas ng mga luha nang makarinig ng katok sa pintuan. Sandali lang, aniya at inayos ang sarili. Iha, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Hindi mo raw kinakausap si Maddox kahapon pa, kaya inutusan niya akong puntahan ka rito. Nang maisarado ni Manang Belen ang pinto, doon na siya humagulgol ng walang tigil. Nagulat at nagpanik naman ang matanda na hindi alam kung anong unang sasabihin, pero sa huli, lumapit ito at siya'y niyakap. Shh, tama na yan. Manang? Bakit ho sila ganun? Hindi ho ako masamang babae. Ni hindi nga po ako lumalaban. Wala din po akong inagrabyadong tao o niloko man lang. Pero bakit ho ganun? Hinagod ng babae ang likod niya at hindi mo na nagsalita o sumagot. Siya lang ang pinagsasalita nito. Ano ba yung dapat kong gawin, Manang? Hindi ko na po alam kung sino yung paniniwalaan ko. Hindi nga rin po ako sigurado kung totoo sa akin si Maddox o kung awa lang talaga yung nararamdaman niya sa akin, Manang. Shane, iha, piliin mo kung anong sinasabi nito. Sabay turo sa kanyang puso. May oras ang bawat bahagi ng iyong katawan, kung kailan mo gagamitin at kung paano mo gagamitin. Noong nakaraan, utak ang ginamit mo. Ngayon, puso naman ang gamitin mo. Hindi lahat ng oras, utak lang ang laging ginagamit. Minsan, kailangang pagganahin ng puso. Kumalas siya sa pagkakayakap ni Manang at tumingin siya rito. Alam mo, kung awa ang nararamdaman ng isang tao o pagmamahal, nararamdaman ng puso mo yun. Ngayon, tatanungin kita. Sa tingin mo ba, awa lang ang nararamdaman sa'yo ng asawa mo? Nagdalawang isip siya, hindi rin nakasagot agad. Hindi ka sigurado,
Dahil sa isip mo, awa, pero sa puso mo, pagmamahal. Ngayon, ibase mo sa kilos ng asawa mo yung lahat. Sa palagay mo, ano nga ba? Hindi siya sumagot. Nagpunas na lamang ng mga luha. Sa palagay niyo po manang, mahal niya ako? Ngumiti ang matanda. Hindi siya magbubuwis buhay para protektahan ka kung hindi ka niya mahal, iha. Salamat po manang. Ayos ka na ba? O siya, tulungan mo ko magluto at padadalhan ko ng tanghalian yung asawa mo. Tumawag kasi kay Dulka kanina na gusto raw kumain ng sabaw at kanin ngayong lunch. Tinanong nga din kung kamusta ka pero wala ring naisagot si Dulka dahil narito ka sa loob. Pilit siyang umiti. Siguro tama nga si Manang Bilin. Manang, ako ho kaya yung magdala ng lunch niya? Nagulat ang matanda na may ngiti sa labi. Abay maganda yan, iha. Pasamahan na lang kita sa mga tauhan ni Sir. Alam mo namang hindi yun pumapayag na mag-isa ka lang lumabas Nitong mga nakaraan, napaisip siya na mukhang may kung sinong gustong magpapatay sa kanya. Isa-isa kasi niyang ina-analyze ang lahat ng mga nangyari simula nang mawala ang parents niya magpahanggang ngayon at malaki ang posibilidad na tama ang mga sinabi sa kanya ni Maddox. Nang makababa siya, ay naghihintay na si Dulka sa tapat ng main door. May hawak itong paper bag sa kanang kamay at baril naman sa kaliwang kamay. Tara na, aniya rito. May driver sila, katabi niya si Dulka sa backseat. Habang patungo sa company ni Maddox, inabala niya ang sarili sa pagtingin sa labas ng bintana. Bon, iliko mo, mukhang may sumusunod sa atin. Sabi ng katabi niya. Tumingin naman ito sa side mirror at mukhang sumang-ayon ito. Umikot ka sa kaliwang kalye. Mag-U-turn tayo para madaling makarating kay boss. Muli nitong sabi. Dulka, bakit? Ma'am, mukhang may nakasunod sa atin. Aniya, kaya't kinabahan siya. Take this, ma'am. Kalibre 45 yon na bagong model. Mabigat pero kaya niyang dalhin. Para saan? Para sa buhay mo, ma'am. Buwan, faster! Sumigaw na si Dulka dahil sinisimula na silang paputukan ng mga kalaban mula sa likuran ng sasakyan. Mga walang kwenta, kailangan bang ako palagi ang gagawa? Napakadali lang ng pinapagawa ko pero hanggang sa ngayon hindi pa rin yun natutuluyan si Shane. Anong klaseng mga tauhan kayo? Napakalaki ng binabayad ko sa bawat isa sa inyo pero mga inutil naman kayo. Umuusok ang bonbonan ni Esmeralda dahil sa sobrang galit. Sa maraming beses na rin kasi nitong ipinapapatay si Shane, magpahanggang sa ngayon, buhay pa rin ito. Pinagawa na nito ang lahat mula sa pagpapakidnap nun na kung anong nangyaring hindi pumasok ang babae sa trabaho ng ilang araw. Ipapagalaw din minsan, ngunit sa kung anong dahilan, may bumugbog sa kanyang tauhan. Ngayon eto naman, parang sa bawat gagawin nito, may kung sinong humaharang na hindi niya alam kung bakit. At ngayon, hindi makapaniwala si Esmeralda sa narinig na si Shane ang mismong bumaril sa gulong ng kotse niya kaya tumirik ito sa gitna ng highway. Hindi siya makapaniwala. Anong nangyayari? Gayong isang iyakin lamang ang kanyang pamangkin ni hindi nga makabasag pinggan yun. Mga tauhan ni Carrion ay kasama niya, madam. Nayuyukong usal ng tauhan. Idamay niyo kung sino yung hadlang ay patayin. Kahit po yung anak ng magiging asawa ho ninyo. Oo, kahit si Maddox, puruhan na rin para matapos na yung problema ko. Dumagundong ang tinig ng babae sa bawat sulok ng silid nito. Esmeralda, tama bang narinig ko? Ikaw ang... Bumukas ang pintuan at iniluwanon si Fausto na ama ni Maddox. Nakaalis na ito kanina ngunit bumalik dahil may nakalimutang dalhin. Ngunit nang papasok na ito sa silid kung nasaan si Esmeralda, natigilan si Fausto at natigil sa tapat ng pinto ang nakaawang upang pakinggan ang mga tinig na nag-uusap. Nanginginig ang kamay nitong pinihitang siradora. Bumulaga sa harapan niya ang mapapangasawa. Honey, what are you... Hayop ka? Totoo nga lahat ng sinasabi ng anak ko tungkol sa'yo. Tama nga si Maddox na isa kang masamang babae. Magsasalita pa sana ang lalaki nang bigla itong napahawak sa dibdib. Oh, Fausto, bakit napapangwi ka yata riyan? Nangaasar na wika nito kahit nahihirapan na ang maedad na si Fausto. Ang gamot ko, Esmeralda, nasa drawer, iabot mo. Lumapit naman ang babae sa sinasabi nitong drawer at kinuha yung maliit na bote. Ito ba, honey? Faster, ang dibdib ko. Ano nga yung sabi mo sa akin? Hayop? Pwes tama ka. Kasi isa nga talaga akong hayop, Fausto.
at humalakhak na animoy sobra ang kasiyahang nadarama. Napapalunok na lamang ang tauhan nito habang pinagmamasdan si Fausto na nawalan ng buhay dahil sa pag-atake ng high blood. Maddox, anong nangyayari sa babaeng yan? Napahawak ang babae sa braso ni Maddox na tila tinakasan ng tapang. Babe, ibaba mo yan, baka matapos kong makipagpatayan para lang dalhan ka ng tanghalian, eto pa yung madadatnan ko. Naghaharutan kayo dito mismo sa labas. Mahina, ngunit madiin ang bawat kataga ni Shane. Nagiigting ang bagang habang nakataas ang Armalite na hawak niya sa magkabilang kamay. Napalunok ng ilang ulit si Maddox. Tila iniisip kung bakit naging ganun siya gayong kahapon lamang, hindi siya makabasag pinggan. Maddox, nababaliw na ang "Shut up, Diana." Bulyaw nito sa katabi, sabay wasiwas ng brasong hawak ng babae. Ano, aalis ka o pasasabugin ko yung bungo mo? Kitang-kita sa mukha ni Shane ang galit. Sa isang buwang magkasama sila ni Maddox, ngayon lamang siya nagalit ng ganito kaya't halatang nagulat ang asawa niya. Anong akala mo sa akin? Matatakot mo sa hawak mo? Ngumisi si Diane, 5 metro ang layo nito sa kanya ngayon dahil lumapit pa ang babae sa kanya. Tila gusto talagang mamatay nang wala sa oras. Ganun. Tila 1 segundo lamang ang lumipas at mabilis na tinawid ni Maddox ang asawa dahil nakita nito mismong kinalabit ni Shane ang gatilyo. Napayuko si Diane, nagtumama ang mga bala ng Armalite sa mismong gilid nito. Pero kung hindi hinawi ni Maddox ang baril, baka tinadtad na ni Shane ang babae. Napahalakhak si Dulca dahil sa saya, kaya't napatingin si Maddox at sinamaan nito ng tingin. Maddox, bitawan mo ko. Hiyaw niya nang kunin ng lalaki ang baril sa kanya at ihagis ito kay Dulca. Sabay buhat sa kanya na animoy 1 sakong palay. Let's go, baka makapatay ka pa. Ibaba mo ako dahil papatayin ko yung babae mo. Salamat ka Diana, pero hindi kita titigilan. Malantod ka. Babalikan kita sa oras na kumerengkeng ka ulit sa asawa ko. Panay ang sigaw niya at patuloy na nagpupumiglas, ngunit sa lakas ni Maddox, hindi na siya nakababa pa. Habang si Diane ay tila hindi nakagalaw sa kinaroroonan at napahagulgol na lamang dahil sa takot, ang mga taong nakakita hindi rin makapaniwala. Huwag mo akong niloloko. Pagpasok niya ng mansyon, umalingaw-ngaw agad ang tinig niya sa buong kabahayan. Parang ngayon lang din nakita ni Maddox ang ganitong ugali ni Shane. Hindi talaga siya sanay sa agresibong asawa. Aminin man o hindi ni Maddox, ay talagang natakot siya nang walang alinlangang kalabitin ni Shane ang gatilyo ng baril kanina. Hindi ganun yun, babe. Nahilo lang si Diane kaya siya kumapit sa braso ko. Paalis na ako kanina. Hinintay ko lang si Sunny para puntahan ka dahil tumawag si Dulca. I'm sorry, tama na yan. Tama? Kamuntik na akong mamatay tapos ikaw nandun habang nakikipaglampungan sa babaeng yun? Sabay turo niya sa kawalan. Napangisi si Maddox pero pilit nitong maging formal. Are you jealous? Natigilan naman si Shane at tila nabigla sa narinig. Ako pa? Paano mo nasabi? Inilayo niya ang mga mata dahil nakita niyang nakangisi ang kanyang asawa. Tinalikuran na lamang kahit hindi pa rin napapawi ang galit. Sinundan naman siya agad ni Maddox hanggang sa tapat ng pinto ng kanyang silid. Tama ba? Baritonong tinig na ikinatigil niya sa pagtulak ng pintuan pabukas. Lumingon si Shane. Hindi, swerte mo naman. Swerte na ako ngayon. Mas magiging maswerte pa kung magsiselos ka. Anito nang nakangisi. Hindi niya na sinagot ang lalaki at binuksan na lang ng tuluyan ng pintuan at nagulat siya nang makitang malinis na yun at wala ni isang gamit niya. Kanina lamang ng umaga makalat pa yung silid niya dahil hindi pa siya nakakapagayos. Ngunit ngayon, napalitan na ang punda at lahat. Binuksan niya ang mga damitan. Wala ni isang naroon, maging ang mga sapatos. Pinalipat ko sa master's bedroom, babe. Lumingon siya bigla. Akala kasi ni Shane, umalis na ito pero nasa likod pa rin pala niya. Bakit naman? Tanong niya nang may pagtataka. Hindi magandang tignan sa mag-asawa na magkaiba ng silid. Isa pa, ilang ulit na rin nating, ano ba yung bunganga mo? Sabay takip nun, gamit ang kanyang palad. Kinuha ni Maddox ang palad niya at hinalik-halikan yun. Thank you. Bulong nito nang hilahin siya palapit sa malapad nitong dibdib. Kumunot ng noo niya nang tignan niya ito. Kasi hindi ka naniwala sa tita mo. Pero totoo yun? Umatras siya at nagtanong. Oo. Napayuko siya at bigla ng lumo.
Noong una oo, pero nang tumagal, habang nakilala kita, iba na yung nararamdaman ko. Para ako nababaliw tuwing gabi. Gusto kitang pasukin sa silid mo pero ayoko matakot ka sa akin. Kaya tuwing gabi kailangan kong punuin ng alak yung katawan ko para lamang mapigilan ang pagnanasa ko sa'yo. Seryoso siyang nakatitig kay Maddox, ngunit sa loob niya, nagdiwang ang puso niya. Totoo na ba yan? Ngumiti si Maddox at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito. Oo, totoo. Dad, I love you so much. Alam mo bang sa tuwing pinagmamasdan kita mula sa malayo, napapangiti ako ng mag-isa? Tumingin siya rito. Kailan? Hindi na siya nito sinagot at niyakap na lamang siya nito ng mahigpit. Pumikit si Shane at dinama ang mahigpit na yakap ng asawa. I'm sorry kung ipinakidnap kita, babe. Wala na kasi ako maisip na paraan para manatili kang ligtas. At ang alam ko lang magiging ligtas ka lang kung nasa tabi kita. Kapag nasigurado ko ng ligtas ka, ibibigay ko na yung kalayaan mo, but for now, hayaan mo munang protektahan kita sa mga taong bigla niyang naalala ang nangyari kanina. Maddox, alam ko na kung sino yung gustong magpapatay sa akin. Kumalas itong bigla. Sino? Gulat nitong sambit. Boss. Ngunit natigilan sila at mabilis na tumungo si Maddox sa pinto dahil halos mawasak ang pinto sa klase ng pagkatok ni Dulca mula sa labas. What? Boss, ang daddy nyo, patay na. Sigurado na ba ito, attorney? Tanong ni Esmeralda habang nakatingin sa papeles na nasa mga kamay nito. Hindi pa, madam, dahil kailangan pa natin ng pirma ng anak ng asawa mo. What? Akala ko ba ginawan mo na yun ng paraan? Madam, hindi ganun kadali ang pirma ni Maddox Carrion kaya hindi namin mapeke. Pero isang pirma lamang lalaking yun, makukuha mo na yung lahat ng ari-arian. Bukod sa yaman ng pamangkin mo, naisaayos ko na yun at wala nang problema. Ang iyang sa asawa mo na lamang, hindi kasi natin pwedeng baliwalain ang pirma eh. Isang pirma, maaaring matapos ang maliligayang araw mo. Bago namatay si Faustino Carrion Sr., nalakad na ang marriage contract nila, napirmahan na rin at i-release na lamang, kaya ibig sabihin ay kasal na sila at seremonya na lamang ang kulang, kaya may karapatan na si Esmeralda sa yaman ng mga Carrion. Sige, may plano na ako. Ako nang bahala sa iyo, attorney. Hindi kita pababayaan. Kung aangat ako, kasama ka syempre. Ngumisi ito na ani mo'y nanalo sa laban. Maraming salamat, madam. Matapos ng pag-uusap, umalis na ito. Bukas na kasi ang pagbasa ng last will ni Senior. Noong isang linggo pa nailibing ang ama ni Maddox at talagang nagdadalamhati ito dahil hindi man lang nito nakausap ang ama bago nawala. Ayon sa mga pulis, inatake sa puso ang ama niya, ngunit hindi talaga siya naniniwala dahil hindi ganun kahina ang dad niya para ganun-ganun na lamang itong mamatay. Habang nakahiga siya, nasa bisig niya si Shane at nang tignan niya ang alarm clock, mag-aalas 5 na ng umaga. Sumasakit na ang braso niya ngunit ayaw naman itong kunin ang braso dahil baka magising ang kanyang asawa. Nitong mga nakaraan, nagiging moody ito, mabilis din magpalit ng emosyon. Ngingiti at maya-maya'y nakabusangot na. Kalimitan, ayaw siya nitong papasukin sa trabaho at nakasunod lamang sa kanya. Panay din ang pagyakap at paghingi ng kung ano-ano. Wala siyang alam sa mga babae dahil si Shane lamang ang tanging babae niya at nakarelasyon ng ganito, as in asawa agad. Pero masaya siya dahil napawi na ang galit nito sa kanya. Ang hirap-hirap pa namang suyuin. Ngumiti siya nang gumalaw ito. Napakaganda ng asawa niya. Ano pa bang mahihiling niya? Pero minsan, natatakot na talaga siyang galitin itong muli o pagsilosin man lang. Wala kasing takot na makapatay. Yun talaga ang pinakakinatatakutan niya. Sa tanang buhay niya, doon lang umakit ang dugo niya sa ulo dahil sa takot ng barilin nito nang walang alinlangan si Diane. Pinag-resign na nga niya dahil baka tutuhanin ni Shane ang sinabi mahirap na. Maya-maya ay natigilan si Maddox. Nang hawakan niya kasi ang cellphone na nasa bedside table, naalala niya ang hidden camera na nilagay niya sa bawat sulok ng mansyon nun. Nilagay niya iyon simula nang maging GF ng ama niya si Esmeralda. Nakaplano na rin kung paano niya huhulihin ang babae dahil nalaman niya mula sa mismong asawa na ito pala ang nagtangka sa buhay ng kanyang asawa. Hindi niya maipahuli dahil wala siyang konkretong ebidensya, pero sa naalala, mukhang magkakaroon na. Babe, aalis lang ako, okay? Huwag kang lalabas ng bahay. Kinaumagahan matapos mag-agahan, nagpaalam siya sa asawa. Saan ka naman pupunta? Napabusangot ang babae. Stop it please,
Saglit lang ako, okay? This is important, babe. Baka sa paraang ito, maipakulong na natin yung tita mo. Kumapit ito sa kamay niya. Saglit ka lang ba? Sigurado ka? Tumango siya. Talagang kakaiba na yung kinikilos ng asawa, kaya baka sa pagbabalik niya mamaya ay magpapa-check up na sila para malaman kung bakit ang bilis nitong magpalit ng reaksyon. Bili mo ko ng melon ha? Matapos niyang humalik sa asawa at yumakap ay nagbilin ito. Yes boss. Paghakbang niya, sumunod ang 4 na tauhan sa likuran niya. Huwag na kayong sumama, dito na lang kayo. Sasaglit lang ako sa mansyon. Babalik din ako agad. Wala akong access sa mga CCTV doon, kaya kailangan kong puntahan. Pero boss, baka... Don't worry, I can manage, Dulka. Ang trabaho mo ngayon, protektahan yung asawa ko habang wala ko. Babe, palabas na siya ng pinto nang tawagin siya ng asawa. Nagulat si Maddox, kaya lumingon siya agad. Anong itinawag mo sa akin? Seryosong usal niya. Babe, bakit? Pwede bang ulitin mo ulit? Babe, one more please. Babe, natigil lamang si Shane sa pagtawag nang siilin niya ito ng halik. I love you, wife. Mahal din kita. Napangiti na siya at muling inangkin ang labi ng asawa. Bago pumasok sa kotse, kumaway pa si Maddox sa asawa na animoy matagal bago bumalik. Iha, ayos ka lang ba? Halos ilabas na ni Shane ang lahat ng kinain ngayong agahan. Pagalis ni Maddox kanina, patakbo naman niyang tinungo ang lababo sa kusina para sumuka. Ngunit naubos na yata ang kinain niya. Hindi pa rin tumitigil ang sikmura niya. Tila hinahalukay ito na hindi niya maintindihan. Ayos lang po manang. Hindi kaya't buntis ka? Nanigas siya sa kinatatayuan at natigil sa pagpunas ng bibig. Kumurap-kurap ng ilang sandali bago sumagot sa matandang kausap. Ganito po ba kapag buntis? Naitanong niya. Ay oo, dinatnan ka na ba? Dahil kung hindi, ay iyan na nga talaga ang dahilan niyan. Napahigop siya ng hangin nang makailang ulit dahil tama si Manang. Dapat ay noong 3 pa siya dinatnan at 40 na ngayon ngunit hindi pa rin lumalabas. Sandali at tatawagin ko lang si Dulka at magpapabili tayo ng PT sa butika para masigurado natin ang kalagayan mo. Paniguradong isang malapad ng ngiti ang sasalubong sa batang yun mamayang pag-uwi. Nai-excite na tura nito at mabilis na tumalikod. Manang! Nanginginig ang kamay ni Shane habang palapit sa matandang naghihintay lamang sa labas ng CR. Hindi nito matukoy kung ano ang resulta, kaya dahil sa excitement, lumapit na siya at tinignan nila iyon ng sabay. Sus Mariosep, iha, tama nga ang hinala ko, magkakabibi na kayo ni Sir Maddox. Halos tumalo ng matanda sa kagalakan. Napaluhan na lang din si Shane habang pinagmamasdan ng dobling line na naroon sa pitikit. Klarong-klaro yun na talagang ikinatuwa ni Manang. Hindi rin mawala ang ngiti sa labi niya habang panay ang pagdaloy ng mga luha. Buntis siya. Magkakabibi na sila ni Maddox. Magiging isang pamilya na sila ng asawa. Hindi niya ito inaasahan ngunit dumating at talagang 2 palad niya itong tinanggap. Ngunit sumapit na ang gabi, wala pa rin si Maddox. Nakatulog na siya sa sofa hawak ang pitikit. Wala pa rin Maddox ang dumating at 8:30 PM na. Pinapaakit na nga siya ni Manang Bilin ngunit hindi talaga siya hihiga sa silid nila Maddox hanggat hindi niya ito katabi. Umiyak na nga siya kaya't nagpanik si Dulka at ang mga kasama nito. Ayos lang ako, pahinga na kayo Dulka. Gabi na rin oh. Aniya habang pinupunasan ng mga luha. Ngunit nang tatalikod na ang mga tauhan ng asawa niya, nagring ang cellphone ni Dulka. Agad silang nagkatinginan dahil mismong numero ni Maddox ang nakaregistered. Kinuha niya yun at agad na sinagot. Babe, bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay. Nasaan ka na ba? Umiiyak na wika niya. Don't worry, uuwi din ako babe. Medyo nagka-problema lang. Narinig niya ang pag-ungol nito kaya't kinabahan siya. Babe, anong nangyayari? Hello pamangkin, kamusta ka na? Pasensya ka na ha, hindi mo na uuwi yung asawa mo. Narito siya sa akin at kailangan niya munang magbayad sa pagliligtas sa'yo sa lahat ng... Tita, anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw niya at biglang tumayo sa sofa na kinauupuan. Wala naman, kaunting laro lang dahil ayaw niyang pumirma. Medyo matigas din yung ulo ng asawa mo ah. Humalakhak pa ito. Nanginginig siya na tumutulo ang mga luha. Maya-maya, namatay ang tawag at pumalit ang video call. Look at him.
How adorable he is, right? Ang gandang tignan ng mga bakat niya sa katawan, di ba? At isang malakas na halakhak ang kumawala. Hayop ka, tita. Hayop ka. Sisiguraduhin kong mapapatay kita, Esmeralda. Mapapatay kita. Ngunit tawa lamang ang ipinalit nito sa pagsigaw niya. Nakita pa niyang umaling si Maddox na tila wag na siyang sumigaw, ngunit hindi niya napagtimpi ang sarili. Hanggang sa mawala ang mukha nito, lumuluha pa rin siya sa naka-off na cellphone. Ma'am, ano po yung Dulka, tipunin mo yung lahat ng mga tauhan ni Maddox. Ibaba niyo yung lahat ng mga armas. Kailangan mailigtas yung asawa ko. Kailangan, Dulka. Ayoko pang mabiyuda ng ganito kaaga. Mula sa kung saan, nagiigting ang bagang niya habang naguutos. Alam niya kung saang lugar ang pinagdalhan ni Esmeralda sa asawa niya. Sa lumang resort nila sa Batangas na hindi na ginagamit at tanging caretaker ang tao. Nakita niya ang sideboard sa gilid kanina ni Maddox habang wala itong damit na nakatali sa kamay at nakasabit sa kisame ng lugar. God, napaiyak siyang muli sa nasaksiyang kalagayan ng kanyang asawa. Napakarami nitong bakat ng latigo sa katawan. Ma'am, sasama po kayo? Isa-isa niyang kinuha ang mga matataas na kalibre ng baril sa kahon. Oo, sagot niya rito. Pero ma'am, buntis po kayo. Buntis lang ako, Dulka. Hindi ako baldado. Kailangan kong lumaban para sa anak at asawa ko. Kaya wag mo kong pipigilan. Matigas na wika niya na may nagbabagang mga mata. Hindi alam ni Shane kung paano niya nakuha ang tapang na tinataglay niya ngayon. Siguro dahil sa mga naranasan niya mga pangyayari na hindi akalaing malalagpasan at matatakasan. Sa mga trahedya na kamuntik niya ng ikamatay. Sa mga magulang na kinuha sa kanya ng hindi pa siya handa. At sa mga taong pilit siyang hinihila pababa at ang masaklap, hindi pa kontento at gusto pa siyang ibaon sa lupa. Siguro, eto ang humubog sa kanya para makitaan siya ng determinasyon at tapang sa mga oras na to. Nakasakay na sila ng itim na Montero ng gabing yun. Si Bon ang driver nila, katabi niya si Dulka at siya na pinagsuot pa ng full battle gear upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Halos hindi rin siya makahinga sa bullet troops na ipinilit ni Dulka kanina. Isang combat shoes at camouflage na pantalon, pinarisan ng itim na fit t-shirt at jacket na itim. Nakakap siya ng itim at nakatali ang mahabang buhok na ipinasok sa cap na suot upang hindi makasagabal sa kanya. Dala niya ang isang bagong model na Armalite with the silencer. Night Vision, isang kalibre 35 na nakasukbit sa kanyang binti. Napatingin si Dulka sa kanya nang hawiin ang mga luhang tumulo. Hindi pa nga niya nasasabi sa asawang buntis siya. Ganito na agad ang nangyari. Ang tigas kasi ng ulo. Ayan tuloy na pahamak. 3 sasakyan ang dala nila. Bawat sasakyan ay may 7 tauhan. Sila lamang ang tatatlo. Itigil mo dito, Bon. Utos niya ng sobrang 1 oras at kalahating pagmamaneho. Siya ang naging leader dahil siya ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa lugar. Hanggang magdalaga kasi ay dito na siya lumaki kasama ang mami at daddy niya. Tuwing weekend noon ay kasama niya ang mga magulang para mamasyal rito at maligo. Muling hinawi ni Shane ng mga luha. Tama na ang iyak, huli na iyon. 4 sa kaliwa, 4 sa kanan. At ang natira, sumunod sa akin. Talasan ninyo yung mga mata nyo dahil siguradong maraming nagbabantay sa paligid. Si Dulka ang nagsalita. Ma'am, sa likod lang kita dahil kapag nasugatan ka, ako po yung mapapatay ni boss. Anito at hinawi upang igilid, ngunit hindi siya natinag. Gusto mo bang mauna, Dulka? Napalunok ang malaking mama at hindi na umimik. Pagkalat ng mga tauhan, dahan-dahan silang lumapit, ngunit nang makita ni Shane na may isang lalaki nagbabantay sa tarangkahan, sumenya siyang tumigil. Bon, akyat ka ng puno. Siguraduhin mong tatamaan ng kalaban at back up ka lang lagi. Bulong niya sa lalaki. Ito ang driver sniper ng grupo. Nagtaka man, sumunod naman ito. Tumango ito bago umakyat. Namamanga si Dulka sa talas ng pag-iisip niya dahil parang sanay na sanay kasi kung titignan ng bawat galaw ng babae ni hindi nito alintana ang panganib na nag-aabang. Medyo malayo sa tarangkahan ng kalaban kaya't hindi mahalata kapag tinira mula sa puno. Go, go, go! Aniya nang tumumba ang kaaway. Itinapon iyon sa talahiban. Mama ko na po, bulong ni Dulka nang papasok na sila sa daanan sa likod. Hinayaan na lamang niya. Mukhang natatakot lang talaga itong mapahamak siya. Pagpasok nila, kitang-kita ni Shane kung paano nakatiwarik si Maddox.
Parang natutunaw ang puso niya sa asawa dahil sa kalagayan nito ngayon. 4 na tauhan ang naroon at tila may mga tama dahil sa mga beer na nagkalat sa mesa. May hawak pa ring mga baril kahit lupaypay na ang mga ulo. "Dito ka lang ma'am, ako na po yung bahala." Muling sambit ni Dulka. May 2 pa siyang kasama na nasa likuran niya kaya't may backup kung sakali. Hindi na ginamitan ng baril ni Dulka ang mga ito. Isa-isa na lamang niyang pinatulog ng tuluyan gamit ang braso at kamao. Hindi rin kasi nila napansin dahil sa kalasingan. Ungol ang tanging maririnig nang isa-isahin itong ubusin ang lahat ng tauhan. Sinunod nila si Maddox. Nagtataka lamang si Shane kung bakit ang dali-dali lang nilang nakapasok. Siguro hindi alam ng mga itong darating sila. Pero bakit parang may mali? "Babe," nayakap niya ang asawa matapos makuha ang gapos rito. "Dulka, bakit nandito yung asawa ko? Ilabas mo siya. This is a trap." Hiyaw nito at mabilis na hinila ang asawa patungo sa pader dahil sa bombang pasabog. 3 sunod-sunod na granada ang sumabog. Mabuti na lamang at mabilis si Maddox kahit napakaraming iniindang sugat sa katawan. Well. Bravo Maddox. Hanggang sa huling pagkakataon, nailigtas mo pa rin yung asawa mo. Ikaw talaga ang panira sa lahat ng balak ko. Simula noon, ikaw na talaga. Sa pag-ambush ko sa mga magulang ni Shane, sa pag-utos kong pagsamantalahan si Shane, kidnapin at lahat-lahat, ikaw talaga ang panira. Napatingin siya sa asawa, ngumiti ito at hinawi ang luha niya. Pero ngayon, hindi mo na maililigtas ang asawa mo dahil 2 na kayong mamamatay. Hiyaw ng kanyang tiyahin. Ang mga tauhan ni Maddox ay nahuli na. May 7 tauhan si Esmeralda at ang mga kakampi nila ay nakatali na at may nakatutok na Armalite sa mga ito. Si Dulka at 2 pa na tauhan ang natira na lamang. 5 na lang sila. Nasa open field sila sa malawak na buhangin na napapalibutan ng mga puno. "Talaga ba, tita? Paano kung sabihin kong mauuna ka?" Sumenya si Shane gamit ang isang kamay. Maliwanag ang paligid dahil sa full moon at mga ilaw sa buong lugar. "Bon!" sigaw niya at isa-isang tumumba ang mga kakampi ni Esmeralda. Maging si Dulka at ang 2 pa ay tumulong. "Anong nangyayari?" Sumigaw man, huli na si Esmeralda. Ito na lamang mag-isa. "Tita, naging ganid ka. Sana nakontento ka na lang sa lahat ng meron ka ngayon. Pero dahil sa pagkahayok mo sa pera, narating mo yung mga sandaling to. Sana namuhay ka na lang ng tahimik. Sana, tita." "Manahimik ka." "Wala kang alam, Shane. Inagaw ng ama mo lahat sa akin. Lahat ng sa akin, kinuha ng ama mo." "Mali ka, tita. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ka namulubi. Dahil sa luho at pagsusugal mo. Ibinenta mo yung lahat kay daddy kaya bakit mo siya sinisisi? Wala kang alam." Sabay taas ng baril at kinalabit yun. Ngunit si Maddox ang sumalunod. Sa huling pagkakataon, si Maddox pa rin ang nagligtas sa kanya. Si Dulka ang gumanti ng ilang ulit dahilan para mamatay si Esmeralda ng dilat. "Babe!" hiyaw niya, ngunit nakangiti lang ito habang hinahawi ang luha niya. "Umiiyak ka na naman eh. Braso lang naman ang tama ko." Ani to nang nakatawa. Kaya't napalo niya ito dahilan para mapangiwi si Maddox. "Mukhang sa palo mo ko mamamatay." Hindi siya sumagot at siniil ng halik ang lalaki. Ang sabi nga, kailanman hindi magtatagumpay ang taong masama. Bakit hindi ka kumayod? Mabuhay at lumaban ng patas. Kailangan bang gumawa ka ng mga bagay na ikakasakit ng iba para umangat ka? Sabihin na nating umunlad ka, pero panghabang buhay ba? Sana hindi tayo maging ganid kagaya ni Esmeralda na kahit sariling kapatid at pamangkin, kayang patayin para lamang sa pansariling nais. "Nandito siya, babe. Eto." Napakasaya ni Maddox habang nasa paanan ng asawa at binabantayang gumalaw ang kanilang anak sa sinapupunan ni Shane. Magpipitong buwan na ito at alam na rin nila ang gender ng baby. Ng mga baby pala, kambal kasi ang mga ito at parehong lalaki. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang mangyari yun. Dalangin ni Shane na matahimik na ang tita niya. Nilamon lamang ito ng ambisyon kaya ito nabaliw sa pera. Pero hindi rin nagtagal. Sana siguro kung naging mabuting tao lang yung tita niya. Baka ngayon buhay pa ito. Ito rin pala ang pumatay sa daddy ni Maddox. Nakita din kasi sa CCTV footage ang pagtapon nito sa gamot ng ama ng kanyang asawa. Wala na silang magagawa at huli na rin.
Sana lamang matahimik ang lahat ng taong namatay dahil sa kanyang tita. Natigilan siya nang halikan siya ni Maddox. Natulala ka na naman, buti kong sakin, pero sa kawalan, napangiti siya at pinisilang pisngin ito. Ang love story nila ay tila isang kalokohan talaga. Hindi nga niya alam kung kailan siya nagkagusto sa taong to, gayong kinidnap lang siya at hindi na pinalabas pa. Ang sabi ni Maddox, matapos manganak ni Shane ay magpapakasal sila sa simbahan. Ayaw kasi nito ngayon dahil malaki na daw ang sinapupunan nito. Makapaghihintay pa naman si Maddox, ilang buwan na lang din at lalabas na ang kambal nila. Kaya pala nahuli si Maddox dahil si Alon ang espiya sa bahay nila. Ito ang nagsasabi sa lahat ng kilos, kaya't alam ng kalaban kung saan sila pumupunta o kung anong ginagawa nila. Pero dahil nagmamakaawa ito ng nakaluhod, pinatawad ni Shane at pinauwi na lamang sa probinsya. Nalaman nila nang marinig ni Manang Belen ang pag-uusap sa cellphone ni Alon at ni Esmeralda noon habang patungo sila sa Batangas para iligtas si Maddox. Ito ang nagsabi kaya't muntik na silang maubos. Ngayon, masasabi ni Shane na masaya na nga siya, kontento sa asawa at pamilyang bubuoy nila. Ano pa bang may hiling niya? Asawang napakagwapo at kambal na mga anak na palabas na. Kahit hindi ordinaryo ang buhay nila dahil sa pagiging mafia ni Maddox, ayos lang, kayang-kaya niya namang makiayon dito. Kay Dayan, hindi niya alam kung nasa na yun, buti naman at natakot. I love you, bulong niya sa lalaki na kahiga sa hita niya at nakapikit. I love you too, my Shane. Sumagot ito kahit nakapikit, napangiti siya at hinawi-hawi ang buhok nito. Nasa silid sila habang nagpapahinga. Medyo sumakit daw kasi ang tiyan niya. This is her life now at napakasaya niya dahil sa taong may gawa nitong lahat.